Magandang araw mga idol, pasensya na kayo kung natagalan ako sa pag-upload ng bagong kabanata. Wala pa kasi yung sahod ko kaya, hindi muna ako nakapag-load. Naka-budget na kasi sa pamasahe yung pera ko. Tiyagaan ko lang talaga sa pag-upload mga idol, nasa $30 na kasi yung income ko dito sa YouTube, sayang kung ititigil ko. Maraming salamat parents sa mga sumusuporta dito sa story ko. Don't forget mga idol, no skip ads, like, comment, and share lang po. Ang mayaman kong asawa, 2,351 lumalakas na layunin ng pagpatay. Chinyu, lahat tayo ay nasa cultivation. Itigil ang pagpapanggap na mabait. Piliin ang buhay ng iyong kapatid o ang buhay ni Jiu. Ngumisi si Yoshi. Bibigyan kita ng 3 segundo para isaalang-alang. Huminahon si Ni Wuxiao at hinawakan ng isang kamay si Chang Mang, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng malupit na tingin. Si Yoshi ay mukhang nababalisa. Naisip niya na kung aatake sila ng buong lakas, mabilis nilang mapabagsak si Chinyu. Hindi niya inaasahan na hindi dehado si Chinyu sa kanyang lakas ng True Saint sa ika-4 na baitang. Kung magtatagal ito, mapapansin ng ibang mga maharlikang pamilya, at mabibigo ang kanilang mga plano. Mukhang pinipili mo ang buhay ni Jiu, di ba? Isang malupit na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Yoshi habang hinihila niya ang isang kamay ni Chang Mang. Patayin sila, Chinyu. Dumura si Chang Mang ng isang subo ng dugo habang umuungal kay Chinyu. You little scoundrel. You keep calling him your brother, yet you're here bickering about a woman. You even dare to say you want to be with Saint Etienne. It's really not worth it for Saint Etienne. Alam ni Wuxiao na hindi siya maaaring mag-aksaya ng oras, kaya hinawakan niya ang kabilang kamay ni Chang Mang. Dinurog niya ang buong kamao niya, at parang gusto niyang makakita ng malinaw si Chinyu, pinabagal niya ng husto ang pagkilos. Nililigawan mo si kamatayan, kayong dalawang bastard. Galit na galit si Chinyu, at ang panloob na chi sa kanyang katawan ay tumaas. Ang boxing glove ni Soolin sa kaliwang kamay ay naging maliwanag na pula. Lumapit siya sa harapan ng 2 miyembro ng pamilya ni. Ipinatong niya ang isang kamay sa balikat ng isang tao, at ang nakakatakot na init ay agad na bumalot kay Soolin. Sa isang iglap, ang magsasaka na iyon ay naging puddle ng dugo, at ang mga kayamanan sa lupa ay natunaw sa likido. Ni hindi makasigaw ang magsasaka. Pagkatapos noon, isang higanteng fire dragon ang sumugod palabas ng Soolin. Sa sandaling lumitaw ang apoy na dragon, ito ay nagpakawala ng isang nanginginig sa langit. Parang kilati ang enerhiya sa katawan ng bumulabog ng dragon na apoy. Pagkatapos, tinangay siya ng napakalaking katawan ng dragon na apoy at naging uling sa isang hininga. Subukan mong kumilos muli. Walang makakatakas sa mga tao rito. Malamig na tinitigan ni Chinyu ang dalawa. Hindi na siya kailangang pangalagaan ang kanyang magulong chi at may palabas na niya ang kay Soolin ng buong lakas. Matangkad na pula ang mga mata ni Wuxiao, at dumudugo ang kanyang puso. Ang lahat ng mga taong ito ay inalagaan gamit ang napakalaking mapagkukunan, at hindi lamang sila ay tapat sa pamilya, ngunit mayroon din silang mabigat na lakas. Hindi niya inaasahan na agad silang papatayin ni Chinyu sa isang galaw. Hindi rin niya maintindihan kung bakit naging sobrang nakakatakot ang lakas ni Chinyu. Dapat natin siyang sugpuin ng direkta. Hindi natin makukuha si Jiu sa pamamagitan ng negosasyon. Nagpakita si Ni Wuxiao ng nakakatakot na ekspresyon. Ibaba mo siya ng buong lakas. Para sa Xuanyuan Sword, sulit ito kahit na kailangan mong magbayad ng malaking halaga. Ang panloob na chi sa katawan ni Yoshi ay tumaas habang naghahanda siyang umatake ng buong lakas. Sword, lumabas ka. Ang non-immortal magic sword. Isang hindi mahahalata na magic sword ang lumitaw sa kamay ni Wuxiao.
Ang ibabaw ng espada ay natatakpan ng mga pilat na tanso. Sa sandaling lumitaw ang espada, nakaramdam si Chinyu ng matinding panganib. Ang non-immortal sword ay ang pinakamataas na kayamanan ng pamilya ni. Ang dating banal na Panginoon ng pamilya ni ay minsang pumatay ng isang magsasaka sa tuktok ng kapigatian na lumalampas gamit ang espadang ito. Pagkatapos noon, ang espadang ito ay hindi pa natatakan sa pamilya ni. Ang espadang ito ay hindi kailanman lumitaw sa nakalipas na ilang taon, ngunit ito ay dinala dito ni Wu Xiao sa pagkakataong ito. Tila mayroong ilang nakakatakot na kapangyarihan na nabuklod sa maliit na espadang iyon. Dahan-daang hinampos ni Wu Xiao ang non-immortal sword gamit ang kanyang mga daliri, at biglang, ang espada ay sumambulat sa isang makinang naningning. May hinahanap sa lahog ngayon. Hinawakan niya ang non-immortal sword sa kanyang kamay at humakbang sa ere bago ito diretsyong nilaslas. Ang hangin ay umaalon na parang tubig, at isang surge ng simple at sinaunang internal chi ay nagmula sa katawan ng espada. Ito ang layunin ng pagpatay sa larangan ng digmaan. Ang napakalaking layunin ng pagpatay ay naging sword energy at tinamaan si Chinyu. Ang layuning pagpatay na iyon ay tila gustong lipulin ang lahat. Sa panahon ng magulong panahon, ang hindi mabilang na mga labanan ay mauuwi sa nakasisindak na layunin ng pagpatay. Naramdaman lang ni Chinyu na siya ay nasa isang mundo ng pagpatay kung saan ang hangarin ng pagpatay ay lumundag na parang mga gulong na gumugulong, nagbabantang dudurog siya sa meat paste. Mula sa dulo ni Yaoshi, naglabas siya ng puting jade-like coffin. Habang binibigkas niya ang incantation, dahan-daang bumukas ang kabaong. Isang bangkay ang dahan-daang lumutang at lumipad sa likod ni Yaoshi. Ito ay ang bangkay ng isang celestial saint mula sa pamilya Yao. Pagkatapos niyang mamatay, pilit niyang itinatak ang tipak ng kanyang banal na sentido sa kanyang katawan. Ang bangkay ng celestial saint ay palaging isang nakatagong paraan ng pamilya Yao. Upang matiyak na nakuha nila ang mga kayamanan ng pamilya Ji, palihim nilang inilipat ang bangkay. Sa isang iglap, ang mga mag-aaral ni Yaoshi ay naging itim, at isang panloob na chi na hindi niya pag-aari ay lumabas sa kanyang katawan. Siya ay humakbang pasulong, at ang pagkabasag ng salamin ay umalangaw-ngaw sa buong espasyo. Tunog iyon ng pagbagsak niya sa espasyo. Lumapit siya sa likod ni Chinyu at bahagyang sumuntok. Halos magkasabay na dumating ang dalawang pag-atake. Isang casual na pag-atake ang nasa peak of True Saint. Di man it, lalabas ang dalawang ito. Hindi nang ahas si Chinyu na maging pabaya. Pinalibutan niya ang sarili ng spiritualization technique at shield ni Soolin para harangan ang pag-atake. Dati, ang kanyang kapangyarihan ng Divine Sense ay nakarating na sa peak of True Saint, at naglalaman ito ng makalangit na kapangyarihan. At ang kanyang makintab na banal na buto ay nakondensed na ang kanyang espiritual na enerhiya sa sukdulan. Bagamat hindi pa ito kumpleto, naabot na nito ang pinakamataas. Bagamat hindi siya sumailalim sa binyag ng kapangyarihan ng mga tuntunin, sinira niya ang hadlang na ito sa ibang paraan. Muling itinaas ni Yaoshi ang kanyang kamao. Nagtaas din ng kamao ang santo sa likod niya. Sa isang iglap, biglang kumidlat ang kanyang kamao. Pinalibutan ng kidlat ang kanyang kamao, at isang nakakatakot na aura ang pumailanglang sa kalangitan. Ang makalangit na kapangyarihan. Ang puwersang ito ay sumabog patungo kay Chinyu na may walang katulad na kapangyarihan. Ang selyo sa non-immortal sword ni Wu Xiao ay ganap na tinanggal. Ang hindi mabilang na mga larawan ng labanan ay napalitan ng ilusyon tungo sa katotohanan, na direktang bumagsak sa ulo ni Chinyu. Sa isang iglap, naramdaman ni Chinyu na siya ay nasa isang masaker sa larangan ng digmaan. Ang hungering pagpatay na iyon ay bumagsak sa kanya na parang isang mahabang ilog. Ang natitirang mga magsasaka ay kumikislap na may espiritual na enerhiya sa kanilang mga kamay. Gayunpaman, hindi nila sinasalakay si Chinyu. Sa halip,
Patuloy silang nagpadala ng espiritual na enerhiya sa Porma Sayon upang itago ang panloob na chi sa lugar na ito upang hindi ito makita ng iba. Bago dumapo ang dalawang pag-atake sa katawan ni Chinyu, ang nakakatakot na panloob na chi ay nagdulot ng hindi mabilang na madugong sugat na lumitaw sa kanyang balat at kalamnan. At pagkatapos ay nagpira-piraso sila. Ito ang pinakakakilakilabot na pag-atake sa ilalim ng kasalukuyang Path of Heaven. Kahit na pinalapot na niya ang kalahating hakbang na glazed holy body, ang kanyang puso ay tumitibok pa rin ng takot. Chinyu, mamamatay ka. Lumapag ang kamao ng walang pag-aalinlangan, at si Yoshi ay tumawa ng baliw. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman niya ang ganoong kapangyarihan. Ito ay ang kapangyarihan ng langit. Ang dalawang pag-ataking ito ay isa ng pinakamabigat na kapangyarihan sa ilalim ng kasalukuyang landas ng langit. Kung sila ay mas malakas pa ng kaunti, sila ay magdurusa sa backlash ng landas ng langit. Ito ang tuntunin ng langit at hindi maaaring suwayan. Isang napakaraming maputlang dilaw na liwanag ang lumitaw sa katawan ni Chinyu, at hindi mabilang na Sumerochi ang dahan-daang lumitaw sa kanyang katawan. Isang napakaraming Sumerochi ang lumabas sa Sumero ring ni Chinyu, na bumubuo ng isang maliit na spatial phantom. Iyon ang hitsura ng Sumero World, at ang mahalagang Sumerochi ay dumadaan dito. 2,352 isa pang duel. Sa isang iglap, ang hindi mabilang na Sumerochi ay nagbagong anyo sa simpleng kapangyarihan ng daan at dumaan sa kanyang spatial phantom. Sa pagdaragdag ng kapangyarihan ng mga patakaran, ang anino ng mundo ay biglang naging mas malinaw. Sa labas ng espasyong iyon, panapanahong bumabagsak ang napakalaking kidlat mula sa langit sa espasyong ito. Maaari lamang magkaroon ng isang espasyo sa mundong ito. Maging ang Path of Heaven ay nag-iingat sa maliit na mundong ito. Si Teng Zisho, na naglilinang, ay biglang nagmulat ng kanyang mga mata. Tumingin siya sa thunderclouds at nagpakita ng nag-iisip na ekspresyon. Ang Annihilation Domain. Sa Sumero World, ang itim na apoy ay sumunog sa lupa. Ang espasyong ito ay kulang sa isang bahagi ng Path of Heaven's suppression, at ang kapangyarihan ng pagpuksa ni Wuji ay sumabog sa orihinal nitong ningning. Ang nakakatakot na itim na apoy ay pumailan lang sa kalangitan at napalitan ng dalawang itim na dragon na humarang sa dalawang pag-atake. Nagsagupaan ang tatlong pag-ataking ito, at isang mapanirang panloob na chi ang agad na sumabog. Ang Porma Sayon ay agad na naging alikabok, at ang mga katawan ng ilang cultivator ng pamilyang Yao na nagpoprotekta dito ay sumabog sa hindi mabilang na mga ambon ng dugo. Ang mga tadyang sa dibdib ni Chinyu ay pumutok, at maraming mga daluyan ng dugo ang nakyunit. Dumura siya ng malaking bibig ng dugo. Ang dalawang makalangit na pag-atake na ito ay lubhang kakilakilabot. Kahit na umasa siya sa primitive na puwersa ng kapangyarihan ng paglipol, ang epekto na natanggap niya ay napakalakas. Mas malala pa sina Yoshi at ni Wu Xiao. Ang kanilang mga katawan ay mas mahina kaysa kay Chinyu. Ang backlash ng kapangyarihang ito ay lubhang napinsala sa kanila. Kung hindi dahil marami silang kayamanan sa dalawa, malamang ay namatay na sila kaagad. Ikaw, paano naging napakalakas ng iyong lakas? Sabi ni Wu Xiao na may maputlang mukha. Siya at si Yoshi ay ginamit ang kanilang mga kayamanan at ang kapangyarihan ng bangkay ng Celestial Saint upang palabasan ang pag-atake ng makalangit na kapangyarihan. Gayunpaman, ang mapangwasak na kapangyarihan ni Chinyu ay umabot din sa kalahating hakbang na makalangit na kapangyarihang ito. Maraming bagay na hindi mo inaasahan. Gumalaw ang katawan ni Chinyu, at nagpakita na siya sa tabi ni Yoshi. Binasag niya ang kamay ni Yoshi gamit ang isang sipa, pagkatapos ay hinawakan si Changmang at inihagis sa Sumero ring. Tinitigan niya si Wu Xiao. Namumula ang mukha ni Wu Xiao sa sandaling ito, at sumigaw siya. Chinyu, kung maglakas loob kang patayin kami, tiyak na mamamatay si Changmang.
Ang buhay at kamatayan ng taong ito ay nakasalalay sa aming mga iniisip. Kailangan mong basahin ito pagkatapos. Lumakas ang layunin ng pagpatay ni Qin Yu. Siya ang taong nagpadala sa kanya sa spatial turbulence nang umalis siya sa Holy Region. At ngayon gusto niyang patayin si Chang Mang. Aayusin niya ang awayan ng buhay at kamatayan ngayon. Naghagi si Qin Yu ng suntok na naglalaman ng kapangyarihan ng galit. Gamit ang skeleton power ng Glazed Holy Bone, ang suntok ay nagpakawala ng nakakagulat na enerhiya ng Qi, at malapit na itong pumutok sa ulo ni Wu Xiao. Hindi mabilang na mga mahiwagang artifact ang lumiwanag sa katawan ni Wu Xiao, ngunit ang mga proteksyong mahiwagang artifact na iyon ay hindi maaaring hadlangan ang kapangyarihan ng Makantab na banal na buto. Sila ay naging hindi mabilang na mga fragment ng mahiwagang artifact at nahulog sa lupa. Tulong. Isang matinis na sigaw ang pinakawalan ni Wu Xiao. Isang blade light ang biglang hamarang sa harap ni Qin Yu, at ang blade light na iyon ay umikot. Ang puwersa ay direktang tumama sa tiyan ni Qin Yu. Bitek. Nabali ang tatlo sa mga tadyang ni Qin Yu. Dumura siya ng isang subo ng dugo, malamig na nakatingin sa taong nakatayo sa di kalayuan. Teng Zishu. Ganoon ba siya kalakas? Lihim na nagulat si Qin Yu. Ito ay isang katulad na panghuling pag-atake ng makalangit na kapangyarihan. You'll never believe why I moved to Cebu City. Gayunpaman, magagawa ito ni Teng Zishu nang walang kahirap-hirap. Hindi lamang siya umasa sa anumang kayamanan, tila hindi rin niya ginamit ang kanyang buong lakas, natatakot na matrigger ang backlash ng landas ng langit. Bukod dito, ang kapangyarihang iyon ay sukdulan at sumabog lamang sa kanyang katawan sa dulo. Dahil narito ngayon si Brother Qin, maaari kang manatili at maglinang sa solitary Cloud City na ito. Ako, si Teng Zishu, ay mapoprotektahan ang iyong buhay. Ang mga paa ni Teng Zishu ay tumapik, at ang kanyang katawan ay tila dumaan sa maraming espasyo, na humarap kay Qin Yu. Pwede mo ba akong patuluyin? Pinunasan ni Qin Yu ang dugo sa gilid ng kanyang bibig. Bumaba muli ang Somero World, at biglang kumalat ang isang higanteng multo. Matapos makuha ang napakalaking Somero Chi, ang espasyo sa kanyang Somero Ring ay ganap na naibalik. Ang panlabas na paglawak ng mundo ng Somero ay mas sukdulan. Biglang binalot ng Somero Chi ang Moonlisenang Pavilion. Biglang, isang matinding takot ang bumalot sa kaluluwa ni Qin Yu. Ang pakiramdam ng panganib na iyon ay hindi hatid ni Teng Zishu kundi sa alikabok at hangin sa kalawakan. Ang kawalan na kanyang kinatatayuan ay tila naging isang maliit na butil ng alikabok. Sa paligid niya ay isang napakalaking universo at mga bituin na maaaring sirain siya anumang oras. Ito ba ang kapangyarihan ng landas ng langit? Si Qin Yu ay pawis na pawis. Ang kanyang Somero Chi ay mayroon ng sarili nitong mga simpleng panuntunan at naakit ang atensyon ng landas ng langit. Kung patuloy itong lalawak, magti-trigger ito ng backlash ng Path of Heaven. Tulad ng kanyang ama na pilit siyang iniligtas noon, lumalabag sa mga tuntunin ng landas ng langit. Ama, nahaharap ka ba sa ganitong uri ng kapangyarihan noong panahong iyon? Biglang nalungkot si Qin Yu, ngunit agad niyang inalis ang emosyong ito. Kuya Qin, huwag mo akong pilitin na patayin ka. Casual na pinutol ni Teng Zishu ang kanyang saber, ngunit itinaas ni Qin Yu ang kanyang kamay upang harangan ito. Muling sumabog ang kapangyarihan, at nabangga ang braso ni Qin Yu sa saber light. Ang kapangyarihan ng makalangit na baka ay naanod sa Makantab na banal na buto at pumutok ang bisig ni Qin Yu. Gayunpaman, muling nawala ang sable light. Nalinang mo ang maalamat na glazed holy body. Baka sa mukha ni Teng Zishu ang pagkabigla. Ang kapangyarihan ng makalangit na kapangyarihan ay maaari lamang makabasag ng isang maliit na piraso ng buto. Kapag natapos na ang glazed holy body mo, wala na talaga akong magagawa sa iyo. Ilang atake na ba ang maaari mong harangan mula sa akin ngayon?
Hindi nag-alala si Teng Zisho. Tinitigan niya si Qin Yu na may ngiti sa labi. Ngunit sa oras na ito, ang kanyang saber light ay tumama ng husto sa ulo ni Qin Yu. Gusto niyang hatiin ang pinakamatigas na ulo ni Qin Yu at sirain ang soul power ni Qin Yu. Hindi mabilang na itim na apoy ang nasunog sa Sumeru World. Ang nakakatakot na kapangyarihan ng mga panuntunan mula sa Degenerate Age ay bumalot sa buong Sumeru space. Ang walang hangganang magulong chi ay lumabas mula sa banal na buto, na nag-trigger sa kapangyarihan ng mga panuntunan. Kung ito ay sa nakaraan, malamang na hindi maaaring mag-trigger si Qin Yu ng ganoon kalawak at napakalakas na apoy ng paglipol kahit na nasunog ang kanyang dugo. Madali niyang ma-trigger ang napakalawak at napakalakas na itim na apoy ng annihilation ngayon. Ang mga mapangwasak na kapangyarihang ito ay natural na walang banta kay Teng Zisho. Gayunpaman, hindi bababa sa 80% ng mga tao sa Sumeru space ang mamamatay. Ang mga cultivator na ito ay pawang mga mandirigman na lalaban sa mga dayuhang lahi sa hinaharap. Kapatid na Qin, gusto mo bang pababain ang iyong sarili upang maging kabaligtaran ng sangkatauhan? Kumunot ang noo ni Teng Zisho. Hindi niya inaasahan na maabala si Qin Yu sa pamamagitan ng pagtutok sa isang tila pangalawang layunin. FCQ. Bakit ang daming kalokohan? Si Qin Yu ay dumura ng isa pang subo ng dugo. Naranasan niya ang kapangyarihan ng makalangit na kapangyarihan ng walang tigil, at ang panginginig na iyon ay nagdulot din sa kanya ng matinding pinsala. Ang apoy ng paglipol ay biglang nag-alab ng mabangis. Hindi mabilang na mga puwang ang nasunog sa mga black hole. Kahit na ang spatial chi ay hindi makayanan ang sinaunang kapangyarihan ng paglipol. Sa espasyong ito, hindi mabilang na mga magsasaka ang nagpalabas ng matindi at masakit na hiyawan. Habang nagbabago ang ekspresyon ni Teng Zisho, nawala na ang kanyang katawan. Sa susunod na sandali, nagpakita siya sa itim na apoy, at isang surge ng matinding lamig na enerhiya ang lumabas sa kanyang katawan, na pinapatay ang itim na apoy. Nang bumalik siya sa porma sayon, nawala na si Qin Yu. 2,353 pagtitrigger ng paghihigpit. Mukhang may pagka na ang dalawang pamilya mo. Hindi namin alam ang ganoong kalaking operasyon ngayon. Lumapit si Chenjing at malamig na nagtanong habang nakatingin sa dalawang hindi mapapantayang kahabag-habag na tao. Lumunok ng ilang beses si Ni Wuxiao ngunit ikinwento ang buong pangyayari. Sa oras na ito, imposibleng itago pa. Gayunpaman, itinago niya ang impormasyon tungkol sa espada. Natatakot ako na naroon din ang espada ng ninuno ng pamilyang Ji. Tumawa si Teng Zisho at tila maraming impormasyon ang alam. Wala akong alam dyan. Nagpumigla si Yao Shi na bumangon at nagkunwaring naguguluhan. Si Qin Yu, ang munting hamak na ito, ay talagang napakalakas na kahit ikaw, Teng Zisho, ay walang magawa sa kanya. Ang ekspresyon ni Ni Wuxiao ay lubhang hindi magandang tingnan. Sa puntong ito, ang magkabilang panig ay naging hindi na magkasundo na magkaaway, at nang makita ang lakas ni Qin Yu ay medyo natakot siya. Na-cultivate na ng taong ito ang paunang yugto ng glazed holy body. Kung hindi dahil sa pagliligtas sa mga tao ngayon lang, baka napatay ko siya. Nalampasan ko na ang pagkakataong ito at maaaring hintayin kung bumaba ang Golden Great daw bago ko siya mapatay. Sabi ni Teng Zisho na nakakunot ang noo. Nagamit na niya ang pinakadakilang kapangyarihan sa ilalim ng kasalukuyang Path of Heaven. Gayunpaman, maaari lamang niyang saktan si Qin Yu, ngunit hindi niya ito isinapuso. Sa pagkakataong ito, ginamit lang niya ang kapangyarihan ng Path of Heaven. Kung ang pagsugpo sa landas ng langit ay inalis sa hinaharap, hindi magiging mahirap na patayin si Qin Yu sa oras na iyon. Iminumungkahi ko na patayin natin ng direkta si Chang Mang. Si Qin Yu at ang ating siyam na dakilang maharlikang pamilya ay naging hindi mapagkakasundo na mga kaaway, at wala nang puwang para sa negosasyon sa pagitan ng dalawang partido.
na si Chiang Mang ay isa ring banal na katawan, at kapag siya ay gumaling, siya ay magiging isang malaking kaaway ng ating siyam na dakilang maharlikang pamilya. Bumungad sa mukha ni Yao Shi ang layuning pumatay. Sa pagkakataong ito, kahit na sa buong lakas ng pag-aayos ng dalawang pamilya, wala talaga silang magagawa kay Qin Yu. Hinulaan na niya na pagkatapos ng pangyayaring ito, siya, bilang banal na anak, ay magdurusa sa panggigipit ng pamilya. Maaari ninyong pag-usapan ito sa inyong sarili. Gumalaw ang katawan ni Teng Zisho, at nawala siya sa lugar. Sige. Tumanggo si Chen Jing at kumuha ng token na may maraming chi ng kaluluwa. Sa marahang pagpisil, agad na sumabog ang kaluluwa ni Chiang Mang. Sa sandaling ito, si Chiang Mang, sa somero ring, ay dumura ng isang subo ng dugo. Nagpakawala siya ng malakas na alulong habang ang Divine Sense Restriction ay sumabog na parang kutsilyo, na tumagos sa kaluluwa ni Chiang Mang. Chiang Mang, tahan na. Ang ekspresyon ni Qin Yu ay lubhang nagbago. Hindi niya inaasahan na si Yao Shi ay napakabaliw at direktang nag-trigger ng paghihigpit. Ang makamulto na chi sa kanyang kamay ay pumutok, at ang makamulto na chi mula sa Soul Torment Mind Technique ay pumasok sa Divine Sense ni Chiang Mang. Sa sandaling ito, ang kaluluwa ni Chiang Mang ay puno ng mga sugat. Ang makamulto na chi ni Qin Yu ay pumasok dito, sinusubukang kunin ang parang balangkas na paghihigpit. Para bang nakakaramdam ng panganib, biglang bumaon ang kalansay sa kaibuturan ng kaluluwa ni Chiang Mang. Gusto mong sirain ang paghihigpit. Sa palagay mo ba ay napakadaling manipulahin ng aking pamilyang si? Kahit na ang banal na Panginoon ay hindi maaaring sirain ang espiritual na paghihigpit na ito sa kaluluwa. R. Austral NOBS. Ngumisi si Chen Jing at sinabing puno ng kumpiyansa. Pawis na pawis si Qin Yu sa sandaling ito. Gusto niyang gamitin ang kakayahan ng singsing ng somero para protektahan si Chiang Mang. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang paghihigpit ay magdudulot ng kalituhan sa kaluluwa ni Chiang Mang hanggat hindi nito natatanggap ang panloob na chi ng token. Bukod dito, ang balangkas ng paghihigpit ay lubhang tuso. Agad itong pumasok sa kaibuturan ng kaluluwa nang makaramdam ng panganib. Willing talay kung paano tayo nagkakilala. Si Qin Yu ay medyo maingat sa paggawa ng aksyon. Ang mga ugat sa noo ni Chiang Mang ay nakaumbok at nagkontrata na parang makakapal na lubid ng abaka. Pinipigilan niya ang sarili upang pigilan ang sarili sa pagbigkas ng mga iyak ng paghihirap. Ang kanyang kaluluwa ay unti-unting naputol. Ang paghihigpit ay itinakda sa pinakamalupit na paraan para mamatay ang mga tao ng pinakamasakit. Saka lamang nito mapipigilan ang mga kriminal sa kulungan. Ang mga mata ni Qin Yu ay naging pula ng dugo. Alam niya kung gaano kakilakilabot ang sakit na ito hanggang sa mga buto. Di-man, it's really satisfying. This di-man si family wants me to bow, but I'm not going to bow to that jerk. Dumura ng dugo si Chiang Mang at mahinang tumawa. Kuya, paalisan mo na ako. Biglang sabi ni Chiang Mang sa malalim na boses. Kabaong ng siyam na buhay. Nanlaki ang mga mata ni Qin Yu sa galit, at hindi niya naisip ang coffin of 9 lifetimes. Ang babaeng nakamaskara ang pinaka-nakakatakot sa lahat ng taong naglilinang ng kaluluwa na nakita niya. Ang kabaong ay maaaring magkaroon ng suppressing effect sa paghihigpit na ito na pino mula sa banal na kahulugan. Binuksan ni Qin Yu ang kabaong at sinipa si Chiang Mang sa loob. Ang kabaong ay biglang lumutang sa kawalan. Parang naramdamang may pumasok na tagalabas, nagmula ito ng isang siksik na ghost chi. Inilipat ni Qin Yu ang Soul Torment Mind Technique at ibinuhos ang kanyang Divine Sense sa kabaong. Labis ang kanyang kaba habang patuloy ang pag-ikot nito ayon sa pamamaraan ng lalaking may bigot. Siya ay nababalisa at hindi sigurado kung ang pamamaraang ito ay gagana. Makalipas ang mahabang panahon, unti-unting kumalma ang kabaong. Ang mukha ni Chiang Mang ay naubos ng dugo,
at siya ay nahimatay. Ang paghihigpit ay walang paggalaw. Tila pansamantalang ligtas si Changmang. Ang kabaong ay ganap na napigilan ang divine sense ni Changmang, kaya ang paghihigpit sa kanyang divine sense ay tiyak na hindi magkakabisa. Ang ekspresyon ni Chinyu ay sobrang pangit. Pansamantala niyang pinigilan ang paghihigpit sa divine sense. Gayunpaman, ang kaluluwa ni Changmang ay pinigilan din, at siya ngayon ay parang buhay na bangkay. Kung hindi siya makakahanap ng solusyon sa lalong madaling panahon, si Changmang ay patuloy na aatakehin ng makamulto na chi, at siya ay magiging isang papay na walang divine sense kahit na nagising. Ang kasalukuyang sitwasyon ay itinuturing na napakahusay ngayon. Hindi madaling iligtas ang kanyang buhay. Natanggap na nila ang impormasyon at gumawa ng mga paghahanda. Kung hindi mo nalinang ang paunang glazed holy body, natatakot akong kahit ang pag-alis ay isang labis na pag-asa. Lumapit si Jiyu at tinapak ang balikat ni Chinyu. Hindi nagtagal ay dumating ang dalawa sa Asher Ridge Continent. Sa sandaling makapasok sila sa Asher Firmament Sect, si Elder Guai ay nagmamadaling lumapit. Chinyu, maraming panloob na chi ng mga magsasaka dito kamakailan. Mukhang naghahanap sila ng impormasyon. Malamang nanalik ang impormasyon tungkol sa pagdating natin dito. Ayos lang. Imposibleng itago ang napakalaking paggalaw. Umiling si Chinyu. Sa ilalim ng pagsupil sa kapangyarihan ng Path of Heaven, ang pinakamalakas na kapangyarihan ay nagdala lamang ng kapangyarihan ng kalahating hakbang na makalangit na kapangyarihan. Ang kapangyarihang ito ay hindi maaaring maging banta sa kanya ngayon, kaya hindi siya masyadong nag-aalala. Naramdaman ang parang kamatayang katahimikan ng kabaong, hindi maipaliwanag na natakot si Chinyu. Kailangan niyang mag-isip ng paraan para maresolba ang usapin ni Changmang. Kung magtatagal ito, talagang hindi niya alam kung ano ang mangyayari kay Changmang. Chinyu, hindi ganoon ka-simple. Ginagamit ng siyam na dakilang aristokratikong pamilya ang kanilang natatanging paghihigpit sa kaluluwa para kontrolin ang mga kriminal sa loob ng 2 taon na ngayon, at walang sino man ang nakatakas. Ngayong hindi sigurado si Chinyu, pinaalalahanan siya ni Jiyu. Mabilis mong pinagaling ang iyong mga pinsala ngayon. Anuman ang mga negosasyon o iba pang pamamaraan sa hinaharap, ang lakas ay ang pundasyon. Marahan na bamantong hininga si Chinyu. Wala na talaga siyang maisip na ibang paraan ngayon. Talagang kailangan niyang maperpekto ng mabilis ang Meikantab na banal na katawan. Bagamat marami siyang magulong chi, naayos na ni Teng Zisho ang kanyang katawan gamit ang Path of Heaven. Naramdaman ni Chinyu na matrigger niya ang kapangyarihan ng Path of Heaven gamit lamang ang kaunting espiritual na enerhiya. Ang bawat pag-atake ay ang sukdulan ng kapangyarihan sa ilalim ng kasalukuyang Path of Heaven. Kung ito ay labanan ng buhay at kamatayan, hindi siya kalaban ni Teng Zisho. 2,354 na pagkilos ng kulog. Sa Solitary Cloud City, sa sandaling ito, nakuha na ng isang grupo ng mga tao ang lahat ng impormasyon. Ang mga kakayahan ng impormasyon sa katalinuhan ng mga dakilang aristokratikong pamilya ay napakalakas. Para sa ilang impormasyon, kailangan lang nilang mag-verify sa isa't isa upang matukoy ang pagiging tunay nito. Sa sandaling ito, ang ekspresyon ng lahat ay naging lubhang nakakaintriga. Tumingin si Chen Jingkina ni Wu Xiao at Yao Shi na may hindi magiliw na ekspresyon. Talagang sinubukan ng iyong 2 pamilya na itago ang ganoong mahalagang balita at itago ito sa iyong sarili. Talagang nakakasira ng loob. Tinitigan din sila ng mga pamilyang yan, Jiang, at Gu na may hindi magiliw na mga ekspresyon. Lahat, hindi ito ang oras para magtalo ngayon. Nadama namin ni Holy Sonyaw na hindi mapagkakatiwalaan ang balita kaya gusto ko muna itong subukan. Inihanda ni Wu Xiao ang sarili at nagpaliwanag. Para sa mga kayamanan ng pamilya G sa pagkakataong ito, matatanggap ninyong 2 ang inyong mga bahagi na mababawasan ng kalahati.
Biglang nag-voice out si Yan Yunfan, na kumakatawan sa kalooban ng pamilya yan. Kalahating. Talagang hindi. Ang ekspresyon ni Yoshi ay lubhang nagbago. Ang pamilyang G ay may kakilakilabot na kayamanan. Kung babawasan ng kalahati ang kanyang bahagi, magdududa ang kanyang pamilya sa kanyang kakayahan sa hinaharap. Ang ekspresyon ni Wu Xiao ay naging sobrang pangit din. Tinitigan niya si Yan Yunfan ng hindi magiliw na ekspresyon. Huwag kang magmukhang mamamatay tao. Kayong dalawang pamilya ay may pagka na laban sa amin noong una. Hindi lang ito ang kagustuhan ng aking pamilyang yan. Ang 7 pamilya pa at ang pamilyang Teng ay nagpaalam na rin sa iyo. At saka, ipinaalam namin sa iyong mga banal na Panginoon. Ngumisi si Yan Yunfan at sinabi. Inihagis ni Wu Xiao ang kanyang manggas, nanlamig ang kanyang mukha, at hindi na siya nagsalita. Nang makitang nagkakaisa ang 7 pamilya, si Yoshi ay hindi nang ahas na magsalita ng kahit ano. Ang 9 na dakilang aristokratikong pamilya ay pinipigilan ang isa't isa. Sa pagkakataong ito, pinukaw nila ang galit ng lahat, at ang 9 na dakilang pamilyang Maharlika ay talagang may ebidensyang gagamitin laban sa kanila. Qin Yu, kailangan kitang patayin. Kumunot ang mukha ni Yoshi, at patuloy na kumikibot ang laman sa kanyang pisngi. Dahil nakapagpasya na tayo, pumunta agad tayo sa Azure Ridge Continent. Nakatanggap kami ng balita na si Qin Yu ay nagtatag ng isang sekta sa Azure Firmament Sect, at lahat mula sa pamilya G ay nasa orihinal na Azure Firmament Sect. Ngumisi si Yan Yunfan at sinabi, if he knows what's good for him, so be it. If he does not, kill him with the power of thunder. I'm not like you guys who will give him a chance. What the hell? Kung may kakayahan ka, pumunta ka at patayin mo siya. Nang makita ni Yoshi ang gawin ni Yan Yunfan, agad siyang nagmura. Hindi mo kailangang mag-alala. Hindi ako kasing walang utak ninyong dalawa. Kailan mo gagamitin ang mga kriminal dito, kung hindi ngayon? Shimen, Chang Ye, Mei Li, at isang taong nakalusot na. Agad na nag-ayos si Yan Yunfan. Maging si Wu Xiao ay hindi makahanap ng anumang butas sa kaayusan na ito. Kuya Teng, sa tingin mo ba ay ligtas ang pag-aayos ko? Tumingin si Yan Yunfan kay Teng Zishu. Kuya Yan, ituloy mo na ang pag-aayos mo. Hindi ako makikialam sa mga bagay na ito. Pero gusto ko lang ipaalala sa iyo na kapag nagtagumpay siya sa paglinang ng banal na katawan, baka hindi natin siya mapatay kung hindi magbabago ang landas ng langit, or a nobs. Sa bahagyang paggalaw ng kanyang katawan, nawala si Teng Zishu sa Moon Listenang Pavilion. Maayos na ang lahat. Dapat ay darating na ang mga kriminal na iyon sa Azure Ridge Continent ngayon. Dapat na tayong umalis. Ngumisi si Yan Yunfan at sinabi. Inilabas ang halos 20 katao na may kadena sa kanilang mga paa. Ang mga taong ito ay nakadina sa isa't isa. Bawat isa sa kanila ay tila walang buhay. Ang kanilang mga ekspresyon ay walang emosyon, na para bang nakaranas na sila ng hindi mabilang na pagpapahirap. Kuya, masakit ang paa ko. Pwede bang lumuwag ka ng konti? Isang payat na batang babae ang nahihirapang hilahin ang bukong-bukong cough. Ang kanyang paglilinang ay napakababa, at dahil siya ay nasa bilangguan ng napakatagal, hindi niya magagamit ang kanyang espiritual na kapangyarihan. Sa sandaling ito, ang mga tanikala ay malalim na nakabaon sa kanyang mga bukong-bukong, at ang dugo ay tumulo sa kanyang makatarungang mga paa sa lupa. Luwagan mo ang paa ko. Bilasan mo. Sinampal ni Yoshi ang mukha ng batang babae, inilabas ang kanyang galit. Kung papatayin natin siya, sino ang magkokontrol kay Shimen? Sumimangot si Yan Yunfan at malungkot na sinabi. It's none of your business. Ako ang mananagot kung papatayin ko siya, okay. Malamig na umungol si Yoshi. Natatakot ako na hindi mo kayang tanggapin ang responsibilidad. Malamig na umungol si Yan Yunfan.
Kumuha siya ng lang sa kanyang kamay at hinaypan ito ng hininga ng espiritual na enerhiya. Ang lang ay agad na lumaki ng daan-daang beses na mas malaki, at pagkatapos ay tinangay nito ang lahat sa loob at nagsimulang maglayag patungo sa Asher Ridge Continent. Kuwait. Nang magsimulang magtanim si Chinyu, naantala siya ng isang napakalaking pagsabog. Changye. Ang kanyang banal na pakiramdam ay nag-scan sa maraming tao sa labas ng pinto. Ang lahat ng mga taong ito ay tila ang nangungunang martial artist ng purgatorio. Sa paggalaw ng kanyang katawan, nakarating siya sa labas ng sekta, nakatingin sa maraming tao sa harap niya. Lahat, mukhang wala tayong sama ng loob sa isa't isa. Ngayong patuloy na bumababa ang mga lahi ng dayuhan, inaatake mo ang sekta ko. Ano ang ibig mong sabihin dito? Tumingin si Chinyu kay Changye at nagtanong. Sai, wala tayong choice. Umiling si Changye na may mapait na ekspresyon. Pinilit ka ng banal na rehiyon na pumunta. Nagbago ang ekspresyon ni Chinyu. Matagal na siyang nakatanggap ng balita na pinalayas ng banal na rehiyon ang maraming mahuhusay na magsasaka na nakasakit sa kanila sa purgatorio, ngunit kontrolado nila ang kanilang mga mahal sa buhay. Ginamit nila ito upang kontrolin sila at ang pamamaraang ito upang mahigpit na kontrolin ang isang malaking paksayon sa purgatorio. Si Chinyu ay nakaranas ng suntok mula kay Shimen noong una siyang pumasok sa purgatorio. Ito ay dahil nakatanggap si Shimen ng mensahe mula sa Holy Region. Maaga silang dumating. Mukhang hindi lahat ng taga-Holy Region ay mga tanga. Gusto ka nilang patayin bago mo lubusang linangin ang iyong banal na katawan. Tumingin si Jiyu sa mga magsasaka sa pintuan, at ang kanyang ekspresyon ay sobrang pangit. Malamang na ang lahat ng maharlikang pamilya ay nakatanggap na ng balita at ngayon ay todo-todo na para dambungin ang mga kayamanan ng pamilya G. Chinyu, maaari mo lang akong ibigay at tumakas. Napailing si Chinyu na may ngiti. Naramdaman ang emosyon ni Jiyu, walang takot niyang sinabi. Huwag kang mag-alala, kahit mamatay ako sa labanan, hindi kita ibibigay. Kailangan kong harapin ang sitwasyong ito sa lalong madaling panahon o huli. Nandito ba kayo para mag-reminisce o ano? Sigaw ni Yoshi sa matalas na boses. Napunit sa hangin ang gourd magic artifact ni Yan Yunfan at lumitaw sa itaas ng ulo ng lahat. Halos 100 tao ang dumaong sa bakanteng lupa. Chinyu, nasa kanilang mga kamay ang aking mga magulang. Paumanhin kong naapi ka. Pinag-cross ni Changye ang kanyang mga palad, at ang kanyang 10 daliri ay gumagalaw na parang tumutugtog ng instrumentong pangmusika. Dalawang makikinang, malabituin na kapangyarihan ng landas ng langit ang bumaba sa kanyang mga palad, at hindi mabilang na maliliit na parang tadpole na simbolo ang lumiwanag. Ang kapangyarihan ng Path of Heaven ay naging daan-daang metro ang haba na talisman na nakadikit sa harap ng Asher Firmament Sect. Boom! Isang napakalaking pag-akyat ng espiritual na enerhiya ang biglang sumabog, ang napakalaking puwersa nito na naging sanhi ng buong Asher Firmament Sect na manginig ng husto. Sa mga posisyon ng 4 na simbolo at 8 trigram sa Asher Firmament Sect, hindi mabilang na mga espiritual na enerhiya ang lumitaw. At ang mga espiritual na enerhiya na ito ay biglang nagbago sa higanteng 8 trigram sa hangin. Direkta nitong hinihigop ang explosive power ng Ron at dahan-daang umikot para matuno ang kapangyarihan sa loob. Ang pagbuo ng langit at lupa ng universo. Kakayanin ng formation na ito ang Peak Saint Power. Hindi sila makakapasok kung hindi ito dumaranas ng sobrang lakas ng sabay-sabay. Lumitaw si Wang Feng sa tabi ni Chinyu at maingat na tinitigan ang umaatakeng cultivator. 2,355 magkasamang pag-atake. Ikaw na ang gumawa ng hakbang. Tinitigan ni Yan Yunfan si Mei Li. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagbabanta. Ikaw. Kinagat ni Mei Li ang kanyang mga labi. Ginagamit ninyo ang mga matatanda at bata bilang pananakot. Makakatanggap kayo ng gantimpala.
Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dyan. Si Mei Li ay pumailang lang sa langit. Hindi mabilang na duguchi ang umagos mula sa kanyang likod at agad na nabuo ang isang napakalaking blood river. Ang ilog ng dugo na iyon ay bumagsak patungo sa sekta na may puwersang nakakasira ng lupa. Ang Asher Firmament sect ay agad na nanginig ng husto, na para bang ito ay masisira anumang oras. Bahagyang tinapik ni Mei Li ang kanyang glabela gamit ang dalawang daliri, at biglang bumula ang blood river na parang kumukulo. Ang nakakatakot na blood chi ay agad na tumaas, at ang heaven and earth formation of the universe ay agad na sumabog. Sira ang formation. Nagpakita ng kagalakan si Chenjing. Gayunpaman, sa isang iglap lang, isa pang liwanag ang sumikat. Biglang lumiwanag ang siyam na direksyon gamit ang mga makinang na ilaw, kung saan ang gitnang palasyo ay kun, habang ang 8 pa ay nakaayos sa pagkakasunod-sunod ng Chen, Kan, Zhen, Xin, Zan, Li, Kun, at Gui. Siyam na higanteng espiritual na haligi ang pumailan lang sa langit at pagkatapos ay umikot ng mabilis. Ang ilog ng dugo ay muling pumasok sa porma sayon. Ang enerhiya nito ay patuloy na kumalat at nawala sa kawalan sa huli. 9 Palaces 8 Trigrams Formation. Ito ay kapareho ng pagbuo ng Yun family ng dakilang siyam na aristokratikong pamilya. Paano ginawa ni Qin Yu ang ganoong formation? Si Yao Shi ay nagpahayag ng gulat na ekspresyon. Mayroon siyang formation master sa ilalim niya na tinatawag na Wang Fang. Nakatanggap ako ng may katuturang impormasyon, ngunit hindi ko inaasahan na magkakaroon siya ng ganoong kakilakilabot na mga tagumpay sa mga porma sayon. Pagkatapos masira ang porma sayon, dapat nating hulihin ang taong ito. Nakagawa na si Yan Yunfan ng mga kaayusan sa hinaharap. Ang isa pang 4 o 5 magsasaka ay sumalakay sa porma sayon, ngunit walang sino man ang makalusot sa pangalawang layer. Sa paglipas ng panahon, naayos na ang unang layer ng Heaven and Earth formation of the universe. Kahanga-hanga. Ang dalawang porma sayon na ito ay maaaring labanan ang kapangyarihan ng tuktok ng tunay na santo. Medyo nabigla si Qin Yu. Hindi niya inaasahang magkakaroon ng ganoong kapangyarihan ang nabuong porma sayon sa napakaikling panahon. Sama-samang pag-atake. Huwag mong isipin na hindi ko alam ang iyong lakas. Ngumisi si Yan Yunfan at inilabas ang tila isang masiglang eyeball, na patuloy na umiikot. Tila ito ang mag-aaral ng three-eyed spirit monkey, at nakikita nito ang pagbabago-bago ng espiritual na enerhiya ng bawat pag-atake. Bigla niyang sinampal ang isang matandang babae sa tabi niya at diretsyong binasag ang ulo nito. Ang cultivator na umatake kanina ay nagpakawala ng pidgel na dagandong. Nagawa ko na ang sinabi mo. Bakit mo pa pinatay ang nanay ko? Ipaglalaban kita. Rano Epsilon. Ang cultivator ay sumabog na may matinding espiritual na enerhiya at sumugod patungo kay Yan Yunfan. Parang gusto niyang mamatay kasama niya. Gayunpaman, ang kanyang katawan ay biglang huminto sa hangin. Parang may kung anong humawak sa kanya at dinurog siya sa madugong ambon. Para manatiling buhay ang matandang babae na ito, medyo nag-aksaya kami ng halamang gamot. Kahit mamatay siya ngayon, nakinabang siya. At saka, sa ganitong kaunting lakas, pinaglalaroan pa rin niya ako. Walang pakialam na sabi ni Yan Yunfan. Sina ni Wu Xiao at Yao Shi, na nakatayo sa likuran niya, ay may hindi natural na mga ekspresyon sa kanilang mga mukha. Kapag ang pag-aasikaso ng mga bagay ay nababahala, si Yan Yunfan ay mas may karanasan at mabisyo kaysa sa kanila. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Kung sino ang hindi mag-all out, malalaman mo ang kahihinatnan. Sa pagkakataong ito, walang nang ahas na magpigil. Sa isang iglap, ang mga nakakatakot na pag-atake ay dumapo sa mga porma sayon. Ang dalawang porma sayon ay gumagana ng baliw sa parehong oras. Gayunpaman,
Ang mga taong ito ay nakatuon sa kanilang mga pag-atake sa isang punto, at sa wakas, ang mga porma sayon ay hindi makalaban sa kanila. Maaari sana kaming mag-set up ng 2 pang porma sayon kung mayroon kaming sapat na oras. Mukhang nag-aalala si Wang Fang. Ayos lang. Wang Fang, marami ka nang natulungan. Tingnan natin sa susunod. Qin Yu, maghintay ka ng ilang oras. Kung maaari kang tumigil ng ilang oras, mag-set up ako ng isa pang formation ng 3,000 weak waters. Pagkatapos nito, pagsasamahin ko ang 3 formations. Sa oras na iyon, maaari pa nating labanan ang kapangyarihan ng makalangit na kapangyarihan. Medyo namutla ang mukha ni Wang Fang. Siya ay nagse-set up ng mga porma sayon sa mga araw na ito, at ang kanyang kaluluwa ay pagod na pagod din. Kung hindi niya iniinom ng labis ang Heavenly Deity Pills, malamang na hindi siya magtatagal hanggang ngayon. Sige, gawin mo lang ang lahat. Huwag mong pilitin ang sarili mo. Tiningnan ni Qin Yu ang haggard na mukha ni Wang Fang at medyo nag-aalala. Isang grupo ng mga tao ang pumasok. Tinitigan ni Yan Yunfan si Qin Yu na may pilit ng ngiti. Akala ko namatay ka na sa spatial turbulence. Hindi ko inaasahan na buhay ka pa hanggang ngayon. Gayunpaman, ang lahat ay walang kabuluhan. Dito ka mamamatay ngayon. Tapos ka na bang sumigaw? Bilang banal na anak ng pamilya Yan, talagang gumagamit ka ng kasuklam-suklam na paraan para pilitin ang mga taong ito. Kung may kakayahan ka, lumabas ka at lumaban. Sumulyap si Qin Yu sa kanya, hindi man lang siya tinitingnan ng diretso. Medyo mabigat ang loob niya. Sa pagkakataong ito, ipinadala ng Holy Region ang lahat ng kanilang nangungunang martial artist dito. Bueno, sa ilalim ng pagsupil ng landas ng langit, lahat ay maaaring magpakawala ng kanilang lakas hanggang sa limitasyon. Ano ang kahulugan ng gayong kompetisyon? Ang madudurog ka sa kapangyarihan ng dakilang puwersa ay tulad ng paghahambing ng iyong lakas sa aking aristokratikong pamilya. Ngayon, ipaunawa ko sa iyo kung gaano kalawak ang agwat sa pagitan mo at sa akin. Ngumisi si Yan Yunfan at sinabi. Ni ayaw niyang makipag-ayos at gusto niyang patayin si Qin Yu gamit ang kapangyarihan ng kulog. Lahat, atake. Matapos masaksihan ang kalupitan ni Yan Yunfan, ang mga kriminal na iyon ay hindi na nang ahas na magpigil. Buong lakas silang sumalakay, at hinarang kaagad ni Elder Guai si Mei Li. Lumipat din si Zhou Wu para pigilan si Chang Ye. Lahat ng nasa Asher Firmament Sect ay lumipat din. Naunawaan din nila na ito ay isang sandali ng buhay at kamatayan. Sunod-sunod na kumilos ang lahat para mabawasan ang pressure ni Qin Yu. Sa di kalayuan, isang lalaking nakasuot ng puting damit ay dahan-daang naglakad patungo kay Qin Yu. Dahan-dahan niyang hinugot ang kanyang bakal na espada. Sa isang iglap, ang lahat ng mga espada ay nagpakawala ng nanginginig na ugong na para bang tinatanggap nila ang kanilang hari. Bumagsak ang puso ni Qin Yu. Gaya ng inaasahan, dumating din si Shimen. Isang espada, isang mundo. Isang flash ng sword light ang tila dumating bago si Qin Yu halos kaagad, at ang napakalaking kalasag ni Soolin ay hamarang sa kanyang harapan. Ang kalasag ni Soolin ay naka-indent ng malalim, at ang kapangyarihan ng mundo ay sumabog dito. Halos kaagad, ang kalasag ni Soolin ay sumabog sa mga fragment ng espiritual na enerhiya. Masyadong mapanira ang sword intent ni Shimen. Kahit na ang robe ni Wuji at ang Venerable Fifth Mountain ay hindi napigilan ito. Gayunpaman, nilabanan nila ang halos lahat ng kapangyarihan, at direktang winasak ni Qin Yu ang natitirang layunin ng espada. Pumunta ka sa impyerno. Agad na lumitaw si Yao Shi sa likod ni Qin Yu at nakakonekta sa bangkay ng Celestial Saint ng pamilya Yao. Sinamantala ang pagkakataong ito, isang kamauna ang damapo sa katawan ni Qin Yu. Bang! Isang tansong ilaw ang lumiwanag sa katawan ni Qin Yu. Ito ay ang Saintly Body Technique.
Ang saintly body technique na pinakawalan niya gamit ang kapangyarihan ng glazed holy bone ay mas malakas kaysa dati. Hinayaan ni Chinyu na dumapo ang suntok sa kanyang katawan. Dalawang tadyang niya ang direktang nabasag sa suntok na ito. Gayunpaman, sa sandaling ito, sa ilalim ng spiritualization technique, ang anino ng higanteng dragon ay biglang bumalot kay Yaoshi, at hindi siya makagalaw. Pagkatapos, lumitaw ang katawan ni Chinyu sa harap ni Yaoshi na may isang gripo. Sa magkabilang panig ng sinag ng Somero Light, ang kamaunang pagwawasak ay direktang sumabog. Sa Somero World, naabot na ng Fist Force na ito ang kapangyarihan ng Half-Step Heavenly Might. 2,356 ang lakas ni Soulin. Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ni Yaoshi, at mabilis niyang itinaas ang kamay ni Saint upang harangan ang pag-atake. Sa pamamagitan ng isang suntok, sinasamantala ang katotohanang katatapos lang ni Yaoshi sa kanyang pag-atake at hindi pa nauurong ang kanyang momentum, diretso niyang binuksan ang kanyang depensa. Nagpupumigla si Yaoshi, at ang anino ng dragon na nabuo ng spiritualization technique ay nagpakita ng hindi mabilang na mga sugat. Ang butil ng espiritu sa dagat ng kamalayan ni Chinyu ay nagsimulang umikot ng ligaw. Isang strand ng Spirit Bed's Power of Divine Sense ang nakalubog kaagad sa higanteng dragon. Sa isang iglap, muling lumundag ang enerhiyang iyon, na naging dahilan upang hindi makagalaw si Yaoshi. Sa likod ng Chinyu, bahagyang nilaslas ni Teng Zisho ang kanyang saber. Ang kanyang mga pag-atake ay napakasimple, ngunit ang bawat isa ay naglalaman ng kapangyarihan ng makalangit na kapangyarihan. Kinagat ni Chinyu ang kanyang mga ngipin at hindi nilayon na iwasan ang pag-ataking ito. Pagkatapos ay ipinasok niya ang nakakatakot na mapangwasak na kapangyarihan sa kanyang braso, at isang Black Dragon Wave ang sumabog patungo sa ulo ni Yaoshi. Tulong! Malungkot na sumigaw si Yaoshi. Medyo nagulat si Teng Zisho. Hindi niya inaasahan na talagang hindi haharangan ni Chinyu ang kanyang pag-atake. Sa isang laslas, naramdaman na lamang ni Chinyu ang isang piraso ng buto sa kanyang likod na tuluyang nabasag at naging pulbos. Dumaloy ang puwersang iyon sa kanyang mga buto na para bang gusto nitong sirain ang lahat ng mga kalansay. Halos himatayan siya ng nakakakilabot na puwersa. Noong nakipag-away siya kay Teng Zisho dati, kinailangan niyang labanan ang paggamit ng kapangyarihan ng paglipol ng Somero World. Sa pagkakataong ito, umasa lamang siya sa kanyang pisikal na katawan upang labanan ang kapangyarihan ng makalangit na kapangyarihan, ngunit nagdulot ito ng matinding pinsala sa kanya. Nang ang Black Dragon Wave ay lumapit sa ulo ni Yaoshi, agad itong dinurog ni Yan Yunfan gamit ang kanyang mga kuko. Katawa-tawa. Kung mayroon tayong napakaraming tao, ngunit nagawa mong pumatay ng tao sa pamamagitan ng panlilinlang, kung gayon ako, bilang banal na anak, ay makakabalik na ngayon. Naiintindihan mo ba? Ito ang kapangyarihan ng dakilang puwersa, hindi mapigilan. Ngumisi si Yan Yunfan at sinabi, ganap na hindi pinapansin ang nakamamatay na ekspresyon ni Yaoshi. Dapat nagpahinga ka ng mabuti, tama ba? Tumingin muli si Yan Yunfan kay Shimen. Dahan-daang tumayo si Shimen at umatake ulit. Halos sabay na umatake sina Teng Zisho, si Chen Jing, Yaoshi, at ni Wu Xiao. Maaaring maabot ng 4 ang kapangyarihan ng makalangit na kapangyarihan. Sa pagdaragdag ni Shimen, kahit isang kalahating hakbang na Tribulation Transcending Stage Cultivator ay maaaring hindi makayanan ang gayong pag-atake. Muling lumitaw ang isang mundong multo. Ang 5 nakakatakot na pag-atake ay agad na naging hindi mabilang na tuntunin sa mga mata ni Chinyu. Ang kamao ng paglipol ay naglalayon sa pinakamahinang punto ng kapangyarihan ng mga patakaran at binomba ito. Sa nakakatakot na banggaan, nabasag ang espasyo sa lahat ng dako. Isang napakalaking puwersa ang nananatili sa paligid ni Chinyu, na durog na pira-piraso ang kanyang mga buto. Break.
Ang napakalaking espiritual na enerhiya ay muling iniksyon sa kanyang kaliwang kamao. Ang kapangyarihan ng paglipol ay sumabog sa sukdulan at sa wakas ay nasira sa pinakamahinang punto. Ang buong katawan ni Qin Yu ay dumaan sa mga pag-atake ng 5 tao, at ang napakalaking kapangyarihan ay naging dahilan upang ang buong Azure Ridge Continent ay manginig ng husto. Ang mga bitek sa lupa ay kumalat sa lahat ng direksyon, at ang kulog sa kalangitan ay nagbunga ng nakakabinging dagandong. Ang pinagsamang kapangyarihan ng 5 taong ito ay tila nalampasan na ang mga limitasyon ng kapangyarihan ng makalangit na kapangyarihan. Sa sandaling ito, ang Path of Heaven ay umiikot na parang sinisiyasat kung sino ang humahamon sa makalangit na kapangyarihan. Humihingal si Qin Yu, at puno ng dugo ang kanyang katawan. Sa ilalim ng 2 pag-ataking ito, halos kalahati ng mga buto sa kanyang katawan ay nabasag. Nakakatakot na karakter. Si Teng Zisho ay nakatayo sa kawalan, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng isang solemne na ekspresyon sa unang pagkakataon. Paano kung nakakatakot siya? Siguradong mamamatay siya dito ngayon. Malalang sigaw ni Yoshi. Ang 5 sa kanila ay kumakatawan sa pagkakaroon na may pinakamataas na lakas ng labanan sa puntong ito. Maging ito ay ang timing ng pag-atake o ang koordinasyon ng kapangyarihan, sila ay tiyak na top-notch. Gayunpaman, tumayo pa rin si Qin Yu pagkatapos ng 2 magkasunod na pag-atake. Qin Yu, sumuko ka. Dapat mong malaman na wala kang pagkakataong manalo ngayon. Ibigay mo si Ji Yu, at aalis na kami. Wala talagang kasinungalingan. Sigaw ni Yan Yunfan. Bullshit. Sinong nagsabing pakakawalan natin siya? Sino ka ba sa tingin mo? Galit na umungol si Yoshi. Ang kanilang pamilyang Yao ay nagbayad ng napakalaking halaga para sa kanilang pagbabalik sa pagkakataong ito, ngunit wala silang nakuha. Bukod dito, nagplano na ang pamilya na suportahan ang isang bagong banal na anak. Sa ganoong kahihiyan, talagang hindi niya pababayaan si Qin Yu. Tumahimik ka. Ang titig ni Yan Yunfan ay kasing lamig ng yelo, at ang nakamamatay na layunin sa loob nito ay nakatutok kay Yoshi na parang ito ay isang nasa salat na sangkap. Agad nitong pinatahimik si Yoshi. Nang makitang umiling si Ni Wuxiao sa kanya, tumigil siya sa pagsasabi ng iba pa. Sa tingin mo ba lahat ay katulad mo? Kahit mamatay ako sa labanan ngayon, kaya ko pa ring tumawa sa underworld. Dumura si Qin Yu ng isang subo ng dugo, ngunit hindi nagbago ang kanyang tono. Sa sandaling ito, ang kanyang soulin ay gumaling, at ang kanyang kamao ay kumikinang na may napakaliwanag na pulang ilaw. Kung tititigan ng isang tao ang makintab na banal na buto ni Qin Yu sa sandaling ito, makikita ang emerald green na makintab na holy bone ni Qin Yu na unti-unting lumalabo sa bilis na nakikita ng mata. Ito ay ang nakakatakot na espiritual na enerhiya na dumadaloy mula sa makintab na banal na buto. Alam ni Qin Yu na hindi siya maupo at maghintay sa kamatayan. Napakalaking espiritual na enerhiya ang bumuhos kay Soulin, at tumulo ang lava mula sa kanyang boxing gloves. Sa lalim na 10,000 talampakan sa ilalim ng lupa, patuloy na tumataas ang lava. Ang buong espasyo ay tila naging isang lupain ng apoy, at hindi mabilang na lava ang bumubulwak na parang mga fountain. Bumuhos mula sa langit ang napakainit na apoy na ulan, at ang isang higanteng kabayong may sungay ay bahagyang nakikita sa kawalan. Ang unicorn na iyon ay nagpakawala ng isang mabangis na dagandong na naglalaman ng mahinang tunog ng pangangaso ng kaluluwa. Itinaas ni Qin Yu ang kanyang kamao ng mataas at binasag ito sa lupa. 12 ng mga naglalakihang fire dragon ang biglang bumaril mula sa lupa at inatake ang mga tao sa banal na rehiyon. Gayunpaman, iniwasan ng mga fire dragon ang lahat ng mga kriminal. Natigilan sina Mei Li, Chang Ye, Shimen, at ang iba pa. Tila naguguluhan sila. Isa itong full-powered attack mula sa isang peak divine artifact.
Ang bawat isa sa 12-dosenang Fire Dragon na ito ay ang kapangyarihan ng makalangit na kapangyarihan. Si Soolin mismo ay isang banal na sandata sa Peak Tribulation Transcending Stage. Mahirap para sa isang tunay na santo na ilabas ang kapangyarihan ng isang mahiwagang artifact. Ngunit ngayon, pinataas ng Makentab na banal na buto ang magulong kapangyarihan ni Chinyu sa mas mataas na antas. At saka, naabsorb niya ang kapangyarihan ng Vermilion Bird kanina. Gayunpaman, ang apoy nito ay naglalaman ng bakas ng kapangyarihan ng apoy ng Vermilion Bird, na puwersahang nagpapataas ng kapangyarihang ito sa kalahating hakbang na Tribulation Transcending Stage. Ano? Ang kapangyarihan ng makalangit na kapangyarihan. At ito ay isang pag-atake ng grupo. Hinaranggan din ni Yan Yunfan ang pag-atake sa pagmamadali. Ang isang bahagi ng buhok ni Yoshi ay nasunog, at ang kanyang mukha ay tila nasunog. Parehong nasa malungkot na kalagayan sina ni Wu Xiao at si Chen Jing. Kung itinuon nila ang kapangyarihan sa isang punto at naabot nila ang lakas ng kalahating hakbang na makalangit na kapangyarihan. At sumanib kay Yoshi sa bangkay ng Celestial Saint, si Wu Xiao na may hawak ng non-immortal na sword, Shimen, Teng Zisho, at ang iba pa, magagawa nila ito. Gayunpaman, upang iwaksi ang kapangyarihan at atakehin ang lahat na ang kapangyarihan ay umabot na sa antas na ito, kahit na ang napili, si Teng Zisho, ay hindi ito magagawa. Sa sandaling dumaong ang pag-atake, ang singsing ng somero ni Chinyu ay biglang lumawak sa pinakamataas nito. Sa isang pag-iisip, ang kanyang katawan ay agad na lumitaw sa tabi ni Yan Yunfan. Sa somero world, ang bilis na ito ay halos madalian. Maging si Yan Yunfan ay hindi makapag-react sa oras. Isang tipak ng somero chi ang dumaan, pagkatapos ay tinangay ang lahat sa paligid ni Yan Yunfan sa somero ring. 2,357 mga kriminal sa purgatorio at mga tagapagsabong ng banal na rehiyon. Ang mga taong ito ay pawang minamahal na kamag-anak at kaibigan ng mga nangungunang martial artist sa purgatorio na ginamit ng Holy Region upang kontrolin sila. Dahil sa biglaang pagbabagong ito, nagbago ang ekspresyon ni Yan Yunfan. Gayunpaman, agad siyang kumalma. Tinitigan niya si Chinyu, na mabilis na umatras pagkatapos ng kanyang matagumpay na pagtatangka. Pagkatapos ay ipinakita niya ang isang mapang asar ng ngiti. Sa tingin mo ba may iligtas mo ang kanilang buhay sa pamamagitan ng pag-alis sa kanila? Lahat ng taong iniligtas mo ay mamamatay sa isang iglap. Nginitian ni Yan Yunfan si Shimen at ang iba pa. Maaari kong sugpuin ang kanilang mga paghihigpit sa banal na pakiramdam. Sinabi ni Chinyu kay Shimen at sa iba pa. Sa somero ring, inilagay ni Chinyu ang lahat sa paligid ng kabaong. Pagkatapos noon, inikat niya ang kabaong, at sa isang iglap, pinigilan ng panloob na chi ng kabaong ang mga paghihigpit sa banal na sentido. Siyempre, hindi maiwasan ng mga taong ito na mahimatay. Ito lang ang kaya niyang gawin ngayon. Mag-iisip siya ng ibang paraan para alisin ang paghihigpit na ito. Lumabas si Shimen nang walang pag-aalinlangan at lumapit sa tabi ni Chinyu. Ang iba pang 7 o 8 tao ay nabigong mag-react ng ilang sandali. Nang makita nilang lumakad si Shimen, bigla silang sumabog sa emosyon. Huwag mong patayin ang aking anak na babae. Lahat sila ay may mga paghihigpit sa kanila ng banal na sentido ng banal na rehiyon. Hindi mo ito malulutas. Bilasan mo siya. Dilat at nanlilisik ang mga mata ng isang tao habang galit na galit siyang umungol kay Chinyu. Chinyu, kaya mo ba talagang sugpuin ang Divine Sense Restriction na iyon? Matiim na tinitigan ni Mei Li si Chinyu. Minsan na niyang nakita ang isang soul cultivator na umabot na sa kalahating hakbang na tribulation transcending stage na namatay ng malungkot sa isang iglap matapos ang restriction ay sumabog. Maliban kay Shimen, ang iba ay nakatitig kay Chinyu na may nahihirapang ekspresyon. Well. You really live up to your reputation, Chinyu.
You can turn the holy region upside down, and such a scheme is not simple. Sa isang sitwasyon kung saan tiyak na mamamatay ka, gusto mo pa ring magsama ng ilang tao para samahan ka. Sa kasamaang palad, mamamatay ka rito kahit anong gawin mo ngayon. Tumawa ng malakas si Yan Yunfan. Bigla niyang tinuro ang mga taga-purgatorio. Kahit na matulungan ka ng mga basurang ito, mamamatay ka rin. Ako, si Yan Yunfan, ang nagsabi nito. Si Yan Yunfan ay orihinal na ipinagmamalaking anak ni Heaven, ngunit pagkatapos na lumitaw si Yan Ruozo nang wala saan, ang kanyang katayuan at mga mapagkukunan ay naalis ng husto. Wala rin siyang magandang impresyon kay Qin Yu, na malapit kay Yan Ruozo. Malamig niyang tinitigan ang iilang kriminal sa purgatorio. Bibigyan lang kita ng 10 segundo. Kung hindi ka pa rin kumikilos, ay trigger ko kaagad ang paghihigpit. Kung naniniwala ka sa akin, lumapit ka at tulungan mo akong harangan sila. Sa ganitong paraan, baka magkaroon pa tayo ng pagkakataon. Tinitigan ni Qin Yu sina Mei Li at Chang Ye. Dahil hindi niya maaaring hayaan ang mga tao na umalis sa kabaong sa sandaling ito, wala siyang mapatunayan. Kaya lang niyang gawin ang lahat para hikayatin ang mas maraming tao na sumama sa kanya para samantalahin nila ang ilang pagkakataon sa mga susunod na laban. Sa harap ng gayong pagpili sa buhay at kamatayan, ang mga ekspresyon ng lahat ay nagpakita ng kawalan ng pag-asa at kalungkutan. Ang mga taong ito ay ang kanilang pinakamalapit na kamag-anak na hindi nila hihiwalayan sa loob ng daan-daang o kahit libu-libong taon. Kung hindi, hindi sila ipinatawag ng banal na rehiyon. Sa huli, sina Mei Li at Chang Ye lang ang lumakad. Naniniwala ako sa iyo. Mahinang sabi ni Mei Li, hindi na nagpapakita ng pag-aalinlangan ang kanyang mga mata. Napakaraming incredibilities ang nakita niya kay Qin Yu. Naramdaman ko lang na hindi dapat mali ang pinili ni Shimen. Qin Yu, kung nilinlang mo ako, kahit na kailangan kong gawin ang lahat, sisiguraduhin kong mamamatay tayong magkasama. Kilala ng dalawa si Qin Yu. Sa huli, ang ibang mga nagsasaka ng purgatorio ay hindi dumating dahil hindi sila nang ahas na makipagsapalaran. Qin Yu, bilasan mong palayain ang malalapit nating kamag-anak. Huwag kang kumilos nang hindi alam kung ano ang makakabuti para sa iyo. Kinaladkad mo ba ang mga miyembro ng pamilya namin para mamatay kasama mo? Maraming tao ang nabalisa. Hinihiling kay Qin Yu na ibigay ang mga taong kinuha niya. Beastard, lumapit ka sa akin kung may kakayahan ka. Idiot, kung may lakas ka ng loob, lumabas ka at lumaban ng one-on-one. Anong klaseng lalaki ba ang itinaya mo sa buhay ng malalapit nating kamag-anak? Ang ilang mga tao ay nagsimulang magmura. Manahimik ka. Sa tingin mo ba ang mga hayop lang ng banal na rehiyon ang makakapatay sa iyong malalapit na kamag-anak, at hindi ko kaya? Kung maglakas loob kang magsalita muli ng masasamang bagay, papatayin ko sila kaagad. Galit na galit si Qin Yu. Sinubukan niyang kumbansihin ang mga ito ng maayos, ngunit dahil iyon ang nangyari, hindi na siya nagpapigil pa. Ang iba ay pinayagang magbanta, ngunit hindi siya. Ang mga taong iyon ay agad na natakot at hindi nang ahas na umimik. Bigla siyang nagkaroon ng ideya. Wala kang pagpipilian ngayon. Makinig ka sa akin, at ang mga miyembro ng iyong pamilya ay maaaring magkaroon ng pagkakataong mabuhay. Kung hindi, papatayin ko sila kaagad. Kung ang mga tao mula sa purgatorio ay hindi gumawa ng isang hakbang, ito ay makabuluhang bawasan ang presyon sa kanya. Nang marinig ang kanyang mga salita, ang mga mukha ng ilang taong iyon ay agad na namutla. Ang kanilang mga tao ay nasa kamay na ni Qin Yu. Kaya naman, anuman ang mangyari, hindi na nila siya kayang salakayin. Yan Yunfan, palitawin ang paghihigpit at tingnan kung maaari kang pumatay ng sinuman. Malamig na sabi ni Qin Yu. Medyo pangit ang ekspresyon ni Yan Yunfan. Ang pagkakamali ngayon lang ay naging sanhi ng sitwasyon na maging mas pasibo.
Bukod dito, malinaw niyang naramdaman na ang mga paghihigpit sa espiritual na kaluluwa ng mga taong iyon ay tila pinipigilan ng isang bagay, at hindi na siya maaaring makipag-usap sa token upang paputukin ang mga paghihigpit. Gayunpaman, hindi niya ito ipinakita. Ayaw niyang itulak ang mga taong ito mula sa purgatorio patungo sa panig ni Chinyu. Kahit na hindi nila isama ang mga tao sa purgatorio ngayon, ang kanilang lakas ay mas malaki pa rin kaysa kay Chinyu. Sa isang iglap, nagsimula na naman ang laban. Sina Chinyu, Shimen, Juwo, Changye, Meili, Elder Guai, at iba pa ay sunod-sunod na nilabanan ang mga pag-atake ng banal na rehiyon. Ang bawat pag-atake mula sa magkabilang panig ay isang sagupaan ng matinding kapangyarihan. At dito, sina Shimen at Juwo lang ang makakalaban. Kinailangan ni Chinyu na ibahagi ang pressure ng iba. Sa isang iglap, isa pang 7 o 8 sa kanyang mga banal na buto ay nabali. Ang bawat pag-atake ng anak ni Heaven na si Teng Zisho ay puno ng nakakagulat na kapangyarihan. Bukod dito, siya ay nakaka-relax at hindi na kailangang magpahinga. Ang kanyang cultivation realm ay higit sa lahat. Sa ilalim ng ganitong uri ng epekto, ang presyon sa Chinyu ay tumaas ng malaki. Ang antas ng sagupaan na ito ay naging sanhi ng paglubog ng buong Azure Ridge Continent ng ilang libong metro sa wala pang ilang 10 minuto. Ang nakakatakot na pagbabago-bago ay nakaapekto pa sa mga nakapaligid na kontinente. Bumagsak si Shimen sa lupa na may maputlang mukha. Siya ay isang tao na umabot sa tugatog ng espada. Ito ay ang kanilang pinakamahusay na upang mahawakan hanggang ngayon. Ang ibang mga tao na may mababang paglilinang ay mas masahol pa. Halos maubos na nila ang kanilang espiritual na kapangyarihan. Kahit na nilinang ni Chinyu ang kalahating hakbang na glazed sacred body, nakaramdam pa rin siya ng matinding pagod sa sandaling ito. Ang mga tao ng banal na rehiyon ay lahat ay may mga makapangyarihang mahiwagang artifact sa kanilang mga kamay. Karamihan sa mga magic artifact na ito ay Tribulation Divine Artifacts. Wala silang ganoong kapareha. 70% ng kanyang mga buto ay nabali. Naabot na nito ang limitasyon ng kaya niyang gawin. Bumaba muli ang Sumero World, at isang mapanirang itim na apoy ang sumunog sa mundo, na hamarang muli sa pag-ataking ito. Nais niyang dalhin ang lahat sa pamamagitan ng paggamit ng singsing ng Sumero ngunit napagtanto niyang matagal nang tinatakan ng isang mahiwagang artifact ang lugar na ito. Ang espasyong iyon ay parang bakal, at imposibleng makalusot. Chinyu, huwag mo nang isipin ang pagtakas. Ang pinakamataas na kayamanan ng pamilya yon, ang Heaven Sealing Orb, ay tinatakan na ang lugar na ito. Kahit isang langaw ay hindi makakalipad palabas. Tinitigan ni Yan Yunfan si Chinyu sa hangin na may bakas ng panunuya sa kanyang mga mata. 2,358 ang pangalan ko ay Yunjilan. Nagawa na niya ang lahat ng plano bago dumating. Sa pagkakataong ito, hindi na niya hahayaang magkaroon ng pagkakataon si Chinyu na ibalik ang mga talahan na yan. Di man it, hindi ka ba masyadong mayabang? Panuurin mo kung paano kita ginugulo. Si Yao Shi ay galit na sumisigaw sa gilid. Ang figure ni Teng Zisho ay parang multo, patuloy na gumagalaw at naglulunsad ng napapanahong pag-atake. Sa ilalim ng ganitong uri ng densidad ng pag-atake, maging si Teng Zisho ay nakaramdam ng bahagyang pagkapagod. Bigla siyang parang may naintindihan at napaangat ang ulo niya, nakatingin sa langit. Sa malayong lugar, isang halos hindi mahahalata na 5 kulay iridescent glow ang lumitaw. Ang gininto ang landas ng langit ay bababa na. Sabi ni Teng Zisho na nakakunot ang noo. Alam mo ba ang tiyak na oras? Nagulat ang mga tao sa Holy Region. Ito ay magandang balita. Kapag bumaba ang gintong landas ng langit, nangangahulugan ito na ang lahat ng mga paghihigpit sa paglilinang ay aalisin. Sa oras na iyon, ito na ang panahon para ipaglaban ang landas ng langit.
Noong nagkagulo ang lahat ng magsasaka at halimaw, ito rin ay tanda ng malaking kaguluhan sa mundo. Hindi ko mahuhulaan ang partikular na oras. Maaaring makalipas ang ilang araw o ilang minuto. Umiling si Teng Zishu. Di man it. Nararamdaman ko ang malaking bilang ng mga spatial rift na nabubuo sa espasyong ito. Maraming halimaw ang umaatake sa barrier ng Heaven Sealing Orb. Ang ekspresyon ng isang elder ng pamilya yon ay nagbago ng husto nang ilabas niya ang Heaven Sealing Orb. Sa fist-sized na orb, maraming halimaw ang malinaw na makikita na galit na napunit sa spatial barrier. Tila naramdaman nila ang panloob na chi ng maraming mga magsasaka ng tao dito at sa gayon ay lalo na silang mga baliw. May kabuoang 11 picture sage na halimaw. Ang pagbabago sa kapangyarihan ng Path of Heaven ay tila nagpapahina sa planar suppression. Ang mga halimaw ng lahi ng halimaw na bumaba sa oras na ito ay mas malakas pa. Solemn na ang ekspresyon ni Yan Yunfan. Ang mga halimaw na ito ay nagtataglay ng napakalakas na individual na lakas. Minsan, maaari lamang silang sugpuin ng 2 taong magsasaka ng parehong kaharian. At ayon sa mga alituntunin noon, anuman ang lahi ng halimaw o lahi ng multo, magkakaroon sila ng pinuno. Hindi pa natin nakikita ang pinuno ng mga halimaw na ito, sabi ni Teng Zix na nakakunot ang noo. Napabuntong hininga ang iba. Kung ang isang halimaw na pinuno na nalampasan ang tunay na santo ay nagkukubli. Kahit na sa kanilang kasalukuyang setup, walang garantiya na lahat sila ay makaka-address ng ligtas. Tapusin natin ito ng mabilis. Kailangan nating makuha ang Xuanyuan Sword. Ang mukha ni Yan Yunfan ay nagpakita ng walang awa na ekspresyon. Yun Jilan, ikaw na ang kumilos. Bago tayo pumunta dito, nanumpa na tayo sa landas ng langit. Kung mamamatay ka, tiyak na tatangkilikin ng 3 anak mo ang mga mapagkukunang kapareho ng mga panloob na disipulo ng pamilya yan. Bukod dito, ang 9 na pamilya ay magsasama-sama para protektahan sila. Huwag kang mag-alala. Dahil ako, si Yun Jilan, ay nangako sa iyo, tiyak na kikilos ako. Dahan-daang humakbang ang lalaki, walang ekspresyon ang mukha. Isa siyang nasa katanghaliang gulang na lalaki na medyo nakayuko ang likod. Sa itsura niya, walang makakapagsabi na may kakaiba sa kanya. Sa sandaling makita ni Chin Yu ang taong ito, nakaramdam siya ng matinding panganib. 100 metro ang layo mula sa Chin Yu, isang puting liwanag ang kumalat sa ilalim ng kanyang mga paa. Sa malayong kalangitan, hindi mabilang na malalaking puting ulap ang lumitaw sa isang iglap. Kahit na ang Heaven Sealing Orb ay hindi nakaharang sa mga puting ulap na lumitaw. Tila lumitaw sila sa manipis na hangin. Biglang nahulog ang mga snowflake. Ang buong espasyo ay naging sobrang lamig. Maging si Mei Li ay hindi napigilan ang lamig na tumusok sa kaluluwa at nagsimulang manginig. Binalot ng snowstorm ang buong Azure Ridge Continent, pinalamig ang lahat sa ilalim ng kanilang mga paa. Sa isang iglap, ang lahat ay nagyelo sa yelo. Ang pangalan ko ay Yun Jilan, at mayroon akong 3 anak na lalaki sa aking pinakamamahal na asawa. Ako ay orihinal na isang ordinaryong tao sa banal na rehiyon, ngunit ang aking pinakamamahal na asawa ay namatay dahil sa mahirap na panganganak nang siya ay manganak ng mga triplets. Sa mga huling taon ng aking buhay, ako ay hindi sinasadyang natapakan ang landas ng paglilinang. Noong una, nais kong linangin ang aking asawa sa sukdulan, naabot ko lamang ang aking pangarap at ibinalik ko ang aking asawa. Tribulation Transcending Stage hahaha, Yun hahanapin kita ngayon. Tawang-tawa ang taong iyon sa langit. Bumagsak ang mga luha sa gilid ng kanyang mga mata at malayang tumalsik sa lupa. Ang mahabang mga taon ng paglilinang ay para lamang sa pag-iisip na iyon, upang mahanap ito ng walang kabuluhan kapag lumingon sa likod. Yelo at nyebe ng 10,000 milya. Siya ay humakbang pasulong, at ang kapangyarihan ng mga patakaran ay biglang nagbago. Di man.
Ang ekspresyon ni Chinyu ay lubhang nagbago. Sa isang iglap, inilagay niya ang lahat sa somero ring. Sa tabi ng Chinyu, ang yelo na kasing puti ng nyebe ay biglang nahubog. Ito ay isang pagbabago sa kapangyarihan ng langit at lupa. Binabago niya ang mga tuntunin ng buong mundo gamit ang sarili niyang kapangyarihan. Tribulation Transcending Stage Cultivator. Bakas sa mukha ni Chinyu ang labis na pagkagulat. Sa kabila ng sumisikat na paglipol ng itim na apoy, hindi nito kayang basagin ang yelong bumabalot sa kanyang katawan. Sa isang iglap, ang yelo ay nagyelo na ng 10,000 milya. Ang buong Azure Ridge Continent ay naging isang kontinente ng yelo. Umalis. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Teng Zisho habang pilit siyang umatras. Sa kawalan, dahan-daang bumukas ang isang gintong heaven gate. Isang tao ang lumabas sa pinto. Sa sandaling lumitaw siya, ang banal na pakiramdam ng lahat ay nakaramdam ng matinding sakit. Hindi sila makatingin ng diretso sa totoong anyo ng taong ito. Halos lahat ay nawalan ng lakas sa isang iglap. Maging si Teng Zisho ay lumuhad sa lupa at hindi nang ahas na kumilos. Isang berdeng ilaw ang lumabas mula sa kanyang kamay at pumasok sa katawan ni Yun Jilan. Sa isang iglap, naging pulbos ang kanyang katawan at nawala. Parang hindi pa nagpakita ang taong ito sa mundo. Ang maharlikang pamilya ng Holy Region ay talagang handang isakripisyo ang buhay ng isang Tribulation Transcending Cultivator kapalit ng pag-ataking ito. Ang taong iyon ay dahan-daang pumasok sa pintuan ng liwanag. Dahil pinigilan ng yelo, biglang nakaramdam si Chinyu ng matinding sakit sa kanyang banal na kahulugan. Nang ang Divine Sense ay dumapo sa kanya, ang isang malaking halaga ng kapangyarihan ng kaluluwa sa kanyang dagat ng kamalayan ay sumangga. Sa sandaling ito, ang Tribulation Strike na ito ay pinakawalan. Sa ngayon, naramdaman ni Chinyu na parang tinitiis niya ang kapangyarihan ng buong mundo. Hindi niya talaga nakayanan. Ang kanyang makantab na banal na buto ay naglalabas ng mga tunog ng pagiging labis sa ilalim ng nakakatakot na presyon. Ang isang maliit na bitek ay dahan-daang lumitaw sa banal na buto, at pagkatapos ay patuloy itong kumalat. Ang lamig ng buto ay tila pumasok sa kanyang dagat ng kamalayan, na nagpabagal sa kanyang kamalayan. Hindi man lang siya makapag-isip, at sa sandaling ito, gusto na lang niyang magkaroon ng mahimbing na tulog. Bitek. Sa isang iglap lang ay nabasag ang lahat ng buto sa kanyang katawan. Kahit na ang makantab na banal na buto ay hindi nakayanan ang napakalaking presyon. Sa sandaling ito, tanging ang kanyang bungo at gulugad lamang ang nagpupumilit na labanan ang kapangyarihan ng langit at lupa. Gayunpaman, ang kanyang bungo ay nagsisimula ng nahihirapang tiisin ito, at ang mga alon ng matinding sakit ay direktang naililipat sa dagat ng kamalayan ni Chinyu. Nagsimula na ring pumutok ang tailbone ng kanyang gulugad. Sa di kalayuan, ang mga tao ng banal na rehiyon ay nanonood ng Chinyu sa ilalim ng yelo. Nakakatakot na kapangyarihan ng langit. Ang kapangyarihang ito ay ganap na naiiba sa kapangyarihan ng isang tunay na santo. Hindi napigilan ni Yan Yunfan na mapabuntong hininga. Naniniwala siya na maaari siyang mamatay sa isang iglap sa harap ng gayong kapangyarihan ng makalangit na kapangyarihan. Ito ay ang kapangyarihan ng dalawang ganap na magkaibang cultivation realms. Sayang ang lakas ng labanan ng Tribulation Transcending. Kumunat ang noo ni Wu Xiao at sinabing, 2,359 na yugto na lumalampas sa kapigatian. Hindi na mahalaga, maging kung patay na siya. Kung makukuha natin ang Xuanyuan Sword, sulit ito kahit nakitil nito ang buhay ng 10 Tribulation Transcending Stage Cultivator, ninisya ni Yan Yunfan at sinabi. Tinitigan niya ng matiim ang espasyong iyon, naghihintay na dumaan ang kapangyarihan ng makalangit na kapangyarihan bago siya agad na umatake. At sa gitna ng ice and snow of 10,000 miles, hindi lang si Chinyu ang dumanas ng matinding pressure. Ang buong sukat ng Somero Ring ay agad ding pinigan ng higit sa kalahati.
Nilabanan ng lahat ang nakakatakot na pressure ng buong lakas, ngunit ang Aerospace sa paanuman ay gumuho. Sa loob lamang ng ilang segundo, isang pwesto na lang ang natitira para sa pagtayo. Ang kapangyarihan ng kapighatiang ito ay nasa ibang antas. Imposibleng pigilan. Tiningnan ni Shimen ang maliit na batang babae na nakahiga sa tabi ng kabaong at marahang tumayo. Bahagya siyang napabuntong hininga at humakbang paarap. Habang siya ay humakbang pasulong, hindi mabilang na mga phantom ng espada ang umiikot sa paligid. Nang muling lumitaw si Shimen, nasa tabi na siya ni Chinyu. Isang matinding sword intent ang pumailan lang sa langit, at muli siyang humakbang pasulong. Ang kapangyarihan ng yelo ay nagsimulang manginig, na nagpapakita ng mga bakas ng mga bitek. Dahan-dahan siyang sumulong at talagang pilit na isinantabi ang napakalamig na kapangyarihan ng mga panuntunan. Pagkatapos ay bigla siyang lumipad, at ang kanyang katawan ay sumugod sa mga panuntunan ng ice at snow of 10,000 miles na parang isang espada. Sa sandaling ito, tila binago niya ang kanyang katawan sa isang espada, at hindi mabilang na mga phantom ng espada ang lumabas sa kanyang katawan. Ang isa ay naging dalawa ay naging tatlo, at tatlo ang nagbunga ng mga panlabas na bagay na nagiging libu-libong anino ng espada. Ang kanyang mga pag-atake ay matulin at mabangis, na may isang momentum na maaaring sirain ang lahat. Ang yelong kasing tigas ng 10,000 taong gulang na itim na bakal ay unti-unti ding umatras na parang hindi na ito makatiis kahit kay titing. Ang isang espada ay kayang pumatay ng 10,000 hukbo. Maaaring basagin ng isang espada ang mga bundok at ilog. Ang hindi mabilang na mga kaluluwa at mahahalagang enerhiya sa katawan ni Shimen ay nag-alab, patuloy na tumatagos sa espada na kanyang binago. Ang kanyang katawan ay biglang naglabas ng nakakasilaw na Sword Aurora, at ang Sword Intent sa katawan ni Shimen ay tumaas sa isang nakakatakot na bilis. Mula sa Saint Realm, ang Peak of Saint Realm, ang kalahating hakbang na Tribulation Transcending Stage, at hanggang sa Tribulation Transcending Stage. Isang liwanag ng espada ang kumislap, ang buong mundo ay biglang nahati sa dalawa, at ang langit ay direktang nahati sa dalawa. Biglang tumahimik ang buong mundo. Ang espada ay naglaslas at tila hinigop ang lahat ng tunog. Pagkatapos ng 12 ng mga segundo, ang marahas na enerhiya ng espada ay sumabog at tinangay ang lahat ng may nakakatakot na kapangyarihan. Ang kapangyarihan ng mga alituntunin ng yelo at nyebe ng 10,000 milya ay direktang bumagsak sa manipis na hangin. Si Yan Yunfan at ang iba pa ay halos agad na napaatras ng marahas na enerhiya ng espada, nagsusuka ng dugo. Maging si Teng Zisho ay mabilis na umatras at halos hindi nakaiwas sa pag-ataking ito. Walang umasa na si Shimen, grade 4 pa lang, ay mapuwersang pumasok sa kapigatian at papakawalan ang slash na ito. Tumayo si Shimen sa kawalan at bahagyang bumantong hininga. Muling bumagsak ang liwanag ng makalangit na landas sa kalangitan. Ang kanyang katawan ay nahati sa hindi mabilang na mga fragment at naglaho sa hangin. Alagaan mong mabuti ang kapatid ko. Sa isang maliit na nayon na may lunti ang kabundukan at malinaw na tubig, isang binata ang naglalaro ng kahoy na espada. Sa tabi niya, isang batang babae ang nagpapalipad ng saranggola at tumatakbo. Sa di kalayuan, isang babae ang nagluluto ng lugaw at naghihintay sa kanyang asawa, na nangangaso, na umuwi para sa hapunan. Iyon ang pinakamagagandang alaala niya. ANBES. Shimen. Puno ng kalituhan ang mga mata ni Chinyu. Hindi niya inaasahan na sa huli, si Shimen ang nagligtas sa kanila. Pinipigilan niya ang humihikbi niyang emosyon. Sa ilalim ng Soul Torment Mind Technique, naging itim ang kanyang mga mata. Sa kalangitan, tila naramdaman niya ang pamilyar ngunit pinakamahinang layunin ng espada. Wala siyang ibang pakialam sa mga sandaling ito. Direkta niyang sinunggaban ang nagkalat na kaluluwa at saka pumasok sa singsing ng Sumero.
Ang Sumerochi ay kumalat at pagkatapos ay dumaan sa siwang na binuksan ni Shimen. Pagkatapos ay nawala ito sa walang katapusang kawalan. Sa kalangitan, isang galit na kulog ang biglang tumunog. Ang Path of Heaven ay tila naramdaman ang pakikialam ni Chinyu. Isang napakalaking haligi ng kidlat, na umaabot ng 10,000 talampakan, ang biglang tumama sa direksyon ng Chinyu. Sa gitna ng mga kidlat, ang buong eroplano ay direktang bumagsak at gumuho. Kahit na ang isang bahagyang pag-agaw ng kidlat na haligi ay magdudulot ng matinding kaguluhan. Ang hindi mabilang na buhay na nilalang ay agad na naging alabok. Umuwi ka dali. Si Teng Zisho, sa sandaling ito, ay nagpahayag din ng nakakatakot na ekspresyon, natatakot na siya ay maapektuhan ng haligi ng kidlat. Gayunpaman, ang nakakatakot na haligi ng kidlat ay biglang nawala nang lumapit ito sa katawan ni Chinyu. Isang lalaki ang nakatayo sa kawalan, ang kanyang maputlang asol na mga mata ay tumatagos sa hindi mabilang na mga eroplano, nakatitig sa figure sa likod ng Golden Gate. Pagkaraan ng mahabang panahon, unti-unti siyang umatras sa dilim. Ang taong nasa likod ng Golden Gate ay nagpakawala ng galit na dagandong at dahan-daang umalis. Kuwit. Sa panig ni Chinyu, talagang naramdaman niya ang isang nakakatakot na enerhiya na umaatake sa kanya ngayon. Ngunit sa sumunod na sandali, bigla itong nawala. Gayunpaman, hindi siya masyadong mapakali sa sandaling ito. Kinokontrol niya ang singsing ng Sumero at dumaan sa daan-daang eroplano. Pagkatapos nito, dahan-daang lumitaw ang singsing ng Sumero sa isang tiwangwang at tinutubuan na kontinente. Pagkatapos ay nakoma siya. Sa labanang ito, ginamit niya ang kanyang kapangyarihan sa sukdulan. Sa sandaling ito, nakaka-relax lang ang kanyang mga ugat, ngunit hindi na niya napigilan ang pagod sa kanyang katawan. Tinitigan ni Shaoro at Little Fatty si Chinyu na kinakabahan at galit na inilipat ang medicinal chi ng kanilang katawan sa Chinyu. Ang katawan ni Chinyu, sa sandaling ito, ay mas miserable kaysa sa unang pagkakataon. Ang labanan sa pagkakataong ito ay nag-iwan sa kanya ng maliliit na bahagi lamang ng kanyang gulugod at bungo. Direktang dinurog ng yelo at nyebe ni Yonjilan na 10,000 miles ang lahat ng natitirang buto at daluyan ng dugo sa mga pira-piraso ng mapanirang. Hayaan mo muna siyang magpahinga ng mabuti. Ngayon, kailangan niya munang alisin ang pagod ng kanyang kaluluwa. Pinigilan ni Elder Guy sina Shaoro at Little Fatty. Marami sa kanila ang tahimik na nakaupo sa lupa. Bihira na si Juwo ay hindi nagbiro sa unang pagkakataon. Sa labanang ito, napagtanto nilang lahat na sila ay hindi gaanong mahalaga tulad ng alikabok at kahit na hindi nila kayang tulungan si Chinyu na ibahagi ang ilan sa pressure. Ang natitira ay tumagal ng 3 araw bago dahan-daang nagising si Chinyu. Pinaikot niya ang kanyang magulong chi at pinilit na lumaki ang mahinang katawan. Pagkatapos noon, nahihirapan siyang lumapit sa kabaong. Isang maliit na batang babae ang nakakulot na may maputlang mukha. Nanginginig ang kanyang katawan, at may hawak siyang kuneho na manika sa kanyang mga kamay. Kuya. Bahagyang namumula ang mga mata ni Chinyu. Matapos magising ang maliit na batang babae na ito, paano niya nasabi sa kanya na si Shimen ay namatay? Sa Solitary Cloud City ngayon, patay na tahimik din ang mga tao sa Holy Region. Sina Yan Yunfan, Yao Shi, ni Wu Xiao, at ang iba pa ay malubhang nasugatan. Hindi lang nasira ng huling pag-atake ni Shimen ang mga pag-atake ni Yonjilan. Ang Sword Intent Turbulence na sumabog ay nasugatan din silang lahat. Siya ay talagang nakakatakot na tao. Sinunog niya ang kanyang dugo at espiritu upang makapasok sa kapigatian bilang ika-4 na baitang. Kung bibigyan ng ilang panahon, malamang na siya ay magiging isa na namang nakakasira ng lupa. Hindi ko inaasahan na lalabas ang gayong eskrimador sa mababang antas ng eroplano tulad ng purgatorio. Napabuntong hininga si Teng Zisho.
Ito ang unang pagkakataon na naramdaman niya ang buhay at kamatayang krisis mula sa liwanag ng espada na iyon. Hehe. Yan Yunfan, hindi mo ba sinabing basura ako? Sa pagkakataong ito, ibinigay sa iyo ng banal na rehiyon ang lahat ng awtoridad na magpakilos, at kahit si Yunjilan ay ibinigay sa iyo, ngunit wala ka pa ring narating. Ngumisi si Yaoshi habang nakatitig kay Yan Yunfan. Tumahimik ka. Malamig na tinitigan siya ni Yan Yunfan. 2,360 gusto ko ng 5 Emperor Coins. Kalimutan na ninyong lahat. Tumigil na kayo sa pagtatalo. Sa pagkakataong ito, lahat ng maharlikang pamilya ay labis na nadismaya sa atin. Maaaring hindi magtatagal bago dumating ang isang tunay na maimpluwensyang tao. Pagdating ng panahon, kukuha na lang tayo ng mga tagubilin. Kaya lang nakatakas na si Qin Yu sa pagkakataong ito, at hindi natin alam kung paano siya mahahanap. Itinigil ni si Chen Jing ang walang kabuluhang pagtatalo ng dalawa. Alam ko kung nasaan siya ngayon, ngunit hindi ko alam kung magkano ang babayaran mo para mabili ang impormasyong ito. Isang boses ang biglang lumitaw, na nagpabago ng ekspresyon ng lahat. Isang monghe ang lumitaw na nakangiti, hinihimas ang kanyang bilog na tiyan at tinatapik ito. Saan nanggaling ang monghe na ito? How dare you come here and play tricks? Galit na galit si Yaoshi. Inabot niya ito para sunggaban, ngunit dumaan ang palad nito sa katawan niya. Dimensional projection. Sabihin mo lang kung ano ang gusto mo. Sabi ni Teng Zisho na nakakunot ang noo. Haha. Diretso ka lang. Gusto ko ang 5 Emperor Coins ng pamilya G. Maaari kong ibenta ang impormasyong ito sa iyo. Siyempre, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa akin, Huatian, sa pagmamayabang. Ang eroplano ay maaaring gumawa ng panunumpa sa landas ng langit. Depende ito sa kung sa tingin mo ay sulit na ipagpalit ang Xuanyuan Sword sa 5 emperador. Ngumiti si Huatian sa lahat. Ha, kung alam mo talaga, hindi ba mas mabuting ikaw na mismo ang pumunta? Makukuha mo pa ang mga kayamanan ng pamilya G. Lumakas ang layuning pumatay sa mga mag-aaral ni Yan Yunfan. Maaaring direktang ituro ng taong ito ang Xuanyuan Sword. Mukhang matagal na niyang alam ang tungkol sa pamilya ni G. Hahaha, ang espadang ito ay masyadong makalangit. Hindi isang pagpapala ang magkaroon nito. Kailangan ko lang ng 5 Emperor Coins. Imposible. Ito ang pinakamataas na kayamanan ng pamilya G. Hindi ako papayag sa iyong kahilingan, sabi ng isang elder ng pamilya G. Hahaha. Bilang isang elder ng pamilya, wala kang masasabi sa ganoong kalaking bagay. Makipag-ugnayan ka sa akin pagkatapos mong pag-usapan ito. Kuya Zisho, huwag mong iisipin ang lokasyon ko. Aalis ako kaagad. Binato siya ni Huatian ng voice transmission talisman, at ang kanyang katawan ay biglang naging hindi mabilang na mga butil ng liwanag at nawala. Buntong hininga, malapit na akong matukoy ang kanyang lokasyon. Ang taong ito ay tila nagel-inang ng pamamaraan ng panghuhula at alam niya ang lahat. Umiling si Teng Zisho. Sa isa pang eroplano, sina Huatian at Nangongqi ay nakaupong magkakross ang paa sa lupa. Anuman ang tamaan ng aking Great Expansion Divine Technique, ang lokasyon ay nasa aking kontrol. Kapag nakuha ko ang 5 Emperor Coins at pinagsama ang mga ito sa aking katawan, ang kapangyarihan ng Great Expansion Divine Technique ay tataas ng 5 beses. Siguradong mamamatay ka sa aking mga kamay pagdating ng panahon. Isang kakaibang ngiti ang ipinakita ni Huatian. Guro, hindi ba't dumaranas na ng matinding pinsala si Qin Yu? Bakit hindi kunin ang pagkakataong ito para patayin siya sa isang iglap? Curious na tanong ni Nangongqi. Kung si Juwo, sa kanyang tabi, ay lalabas ng todo, ako ay masasaktan din. At sa ilang kadahilanan, kahit paano ko ipahiwatig, palaging may malabong pumatay na hangarin. Ang layuning pumatay na iyon ay nakamamatay tulad ng isang makamandag na ahas.
Marahil ay may nagpoprotekta sa kanya sa dilim, kaya hindi ako maaaring makipagsapalaran. Pinakamabuting ibenta ang impormasyong ito. RANBS. Paano kung hindi sumang-ayon ang mga tao mula sa banal na rehiyon? Basta alam nila kung gaano kakilakilabot ang Xuanyuan sword, papayag sila. Ngumiti si Huatian at tinapak ang kanyang tiyan. Kuwit. Sa sandaling ito, sinamantala ni Chinyu ang pagkakataon na maglinang ng baliw. Sa tulong ng Green Spirit Tree, baliw niyang hinigop ang Spiritual Essence Mountain na nakuha niya mula sa pamilyang G. Sa ilalim ng sirkulasyon ng Tracalus Immortal Scripture, ang espiritual na diwa ay naging isang ordinaryong bato sa isang nakakatakot na bilis. Sige, sa wakas natapos na. Spirit Gathering Formation. Pagkatapos ng ilang araw ng patuloy na pagsisikap, sa wakas ay natapos ni Wang Feng ang isang napakalaking porma sayon. Sa isang iglap, hindi mabilang na mga espiritual na diwa ang naakit sa pagbuo. Ang pag-ikot ay bumilis, sumasabog patungo sa Chinyu sa isang nakakatakot na bilis. Naghahanap ng isang tao sa Cebu City ngayon. Kaakibat ng Spirit Gathering Formation, ang bilis ng cultivation ni Chinyu ay muling bumilis. Isang espiritual na enerhiyang kaguluhan ang lumitaw sa paligid. Sina Elder Guai, Juo, at ang iba pa, na naglilinang sa tabi, ay hindi man lang nakayanan ang malatayid na espiritual na kaguluhan ng enerhiya. Di man it, pervert talaga ang batang ito. Bakit parang bottomless pit ang katawan niya? Tinitigan ni Juwo si Chinyu sa gitna ngunit nakita niyang tila hindi siya napuno. Mabilis na lumipas ang oras, at dahan-daw ang ginawa ni Chinyu ang kanyang glazed holy body. Habang naglilinang, nagulat siya nang matuklasan na ang makalangit na kapangyarihan ni Yun Jilan ay durog sa karamihan ng kanyang mga buto sa matinding presyon. At ang natitirang bungo at isang maliit na bahagi ng gulugod ay tila naging lantian pa. Nararamdaman ng banal na sentido ni Chinyu na ang natitirang mga banal na buto ay tila nabagabag muli sa ilalim ng panggigipit na ito. Anuman ang katigasan o ang dami ng espiritual na enerhiya na hinihigop, ang incremental ay halos dumb-oble. Sa una, siya ay sumisipsip ng 10,000 piraso ng espiritual na kakanyahan at halos mapalago ang isang kumpletong tadyang. Gayunpaman, halos kaparehong dami ng espiritual na enerhiya ang natanggap niya sa pagkakataong ito, ngunit kalahating tadyang lamang ang maaaring tumubo. Maaaring ang glazed holy body ay maaaring magpatuloy sa pag-evolve sa labanan. Ito ay isang bagay na hindi magagawa ng ibang mga banal na katawan. Umiling si Chinyu. Hindi niya inaasahan na magiging blessing in disguise ito. Sa loob ng 5 araw, ang banal na katawan ni Chinyu ay lumaki ng 80% sa ilalim ng nakakatakot na bilis ng pagsipsip ng espiritual na enerhiya. Ang kanyang mga buto at daluyan ng dugo ay ganap na lumaki, at ang natitirang mga kalamnan ay dahan-daang lumalawak. Dahan-dahan niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao at naramdaman ang walang hangganang kapangyarihan na dumadaloy sa kanyang mga paa at buto. Pakiramdam niya ay kaya niyang basagin ang espasyo sa harapan niya ng buong lakas. Biglang bumagal ang bilis ng pagsipsip ng espiritual na enerhiya. Natarante siyang napatayo. Nakita niya ang lahat ng nakatingin sa kanya ng nakatulala. Sa likod niya, ang bundok ng Spirit Essence ay naging isang ordinaryong bato. F6. Naubos ko na ang espiritual na enerhiya. Natigilan din si Chinyu. Kahit na ang lahat ng mga disipulo ng isang aristokratikong pamilya na naglilinang ng sama-sama para sa isang taon ng landas ng langit ay maaaring hindi matapos ang pagsipsip sa bundok na ito ng diwa ng espiritu. Hindi niya inaasahan na maa-absorb niya ito sa ganoong kaikling panahon. Chinyu, kumpleto na ba ang iyong banal na katawan? Medyo curious na tanong ni Jiyo. Ang kanyang banal na sentido ay dumaloy patungo kay Chinyu, at para siyang nakaramdam ng isang nakakatakot na hayop, na nagpang-inig sa kanya sa takot. 80% lang ang natapos. Umiling si Chinyu.
Sa kanyang likuran, inilagay ni Chinyu ang kanyang kamay sa espiritual na diwa ng buhay. Kaagad, isang nakakatakot na dami ng vital energy ang pumasok sa kanyang katawan. Ang mahalagang enerhiya ay hindi pinahintulutan siyang lumaki ang mga kalamnan at organo, ngunit ito ay tumagos sa kanyang mga buto, na pinupuno ang kanyang buong katawan ng tumataas na sigla. Kahit na siya ay malubhang nasugatan, ang kanyang glazed holy body ay gagaling ng kusa sa ilang paghinga. Kasunod nito, hinigop ni Chinyu ang 80% ng espiritual na diwa ng buhay. Pagkatapos ay kumain siya ng 80% ng bunga ng green spirit tree dati at ibinuhos ang spirit gathering holy pill sa kanyang bibig na parang kumakain ng kanin. Kinailangan niyang pahalagahan ang pambihirang panahon na ito ng paglilinang. Marahil ay hindi namatay si Shimen kung naging mas malakas siya. Nang maisip niya si Shimen, nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na sakit. Ang kanilang pag-uusap ay hindi lalampas sa 10 pangungusap, ngunit sila ay tulad ng mga lumang kaibigan. Paano niya masusuklian ang kabaitan ng matandang kaibigan na ito?